Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1911 magkapatid. Ngunit hindi na talaga ito hinawakan ni Yefan. Tutal, estranghero pa rin ang babaeng nasa harapan niya. Hindi alam ni Yefan kung bigla na lang siyang aalis sa lugar na ito, o mas mabuting huwag nang masyadong makisali. Gabi na, pagod ka ngayon, magtanggal ka ng make-up at magpahinga ng maaga. Since hindi niya ito mahawakan at ayaw niyang hawakan, naramdaman ni Yefan na mas mabuting bumalik sa orihinal na silid ng mag-isa. Hindi angkop na magpalipas ng gabing magkasama. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay nagpakita ng bakas ng pagkakasala, ikinalulungkot ko ang aking asawa. Ang imperial na doktor ay nagsabi na ang pangangatawan ng isang babae ay hindi dapat gumawa ng mga bagay sa pagitan ng mga lalaki at babae, kung hindi ay maaaring may mga hindi inaasahang pangyayari. Ako ay talagang nagkamali sa aking asawa. Walang mga hinaing, paulit-ulit na iwinagayway ni Yefan ang kanyang mga kamay, sinasabing hindi mahalaga, nakakatipid din ito sa kanya ng problema, kung hindi, kailangan niyang maghanap ng mga dahilan para matulog sa magkahiwalay na kama. Salamat sa iyong pag-unawa. Marahan na yumuko si Su Qingzhou. Hindi sanay makakita si Yefan. Sa kakaibang pakiramdam, umalis si Yefan sa wedding room. Pagkaraan ng ilang hakbang, huminto siya muli at nilingon ang malungkot na figure sa silid. Sa gabi, kumain ng prutas at palamig ito, ang babaeng ito ay hindi maganda ang kalusugan, hey, ang mukha na ito, tumitingin sa nakakapagpapalambot ng puso. Asawa, Mrs., hindi naman sa nakikiramay ako, naaawa talaga ako sa babaeng ito, Ungol ng fan habang naglalakad papunta sa kusina ng bahay. Ang Hao Mansion. Hindi na nagulat ang mga tao nang makita nila si Xiao Haoye na naghahanap ng pagkain sa gabi ng kanilang kasal. Pagkatapos ng lahat, si Xiao Haoye ang pinakanahiyang groom sa mundo, at wala talaga siyang magagawa. Sobra kaya. Nang ibigay ang mainit na pagkain kay Yefan, ang mga mata ng kusinero at tagapaglingkod ay napuno ng aliw, na nagpaisip kay Yefan kung tatawa ba siya o iyak. Tulad ng alam ng lahat, ipinadala ito ni Yefan para sa Her Royal Highness, na nagugutom. Gabi. Napakatahimik, binuhat ni Yefan ang lunchbox at naglakad pabalik sa courtyard ng kanyang wedding room. Sa lalong madaling panahon. Habang siya ay mga 100 metro ang layo, sumimangot si Yefan at nalaman na may ibang tao sa wedding room. At saka, ang cultivation base ng taong ito ay tiyak na hindi mas mababa kaysa sa Changsheng, at maaaring naabot pa niya ang Chanzan. Dahil sa kanyang malakas na cultivation base at mahusay na kakayahan sa pagtatago, naitago pa niya ang napakataas na kalidad ng mga gwardya ng Zhenbei Fusheng. Sa kasamaang palad, hindi pa rin maitago ng taong ito kay Yefan. Hindi kaya, peke ang kahinahunan at kabaitan ng prinsesang ito. Pagnanakaw sa gabi ng kasal. Ano man ang iniisip ni Yefan tungkol dito, pakiramdam niya ay imposible iyon. Kung tutusin, siya ay matanda na, at siya ay lubos na nakikilala. Pagkatapos mag-alinlangan. Ilang sandali, tahimik na lumapit si Yefan sa likod ng dingding ng courtyard. Ang partition wall ay nakinig ng mabuti sa usapan sa loob. Junior sister, hindi ka ba talaga aalis? Mula sa loob ang magnetic voice ng isang lalaki. Senior brother, nagpakasal ako sa Marquis ng Zhenbei, at alam ng buong Dasheng Dynasty, saan ako pupunta. Walang magawang sabi ni Su Qingzhou. Magkapatid. Nagpout si Yefan sa labas, bumubulong sa kanyang puso, hindi ba't ang panganay na prinsesa na ito ay nanatili sa palasyo mula noong siya ay bata pa? Saan ka magiging guro? Mayroon bang sino ang kanyang Panginoon? Kung gayon si Yefan ay isang piraso ng tae, ngunit siya ay malabag pa rin, sino ang nakakaalam tungkol sa buong malaking krusada? Ang mga courtier ng Kayanfang ay lihim na minamaliit sa kanya, at ang paggawa sa iyo ng kanyang asawa ay isang insulto lamang sa iyo. Kung sakaling mag-isip siya ng masama tungkol sa iyo isang araw igalaw mo ang iyong mga kamay at paa at saktan ka, huli na ang lahat. Nag-aalalang sabi ng lalaki. Senior brother, hindi masamang tao si Yefan. Kahit na masama ang reputasyon niya, medyo nag-alala ako noon. Ngunit pagkatapos ng maingat na pagmamasid sa araw na ito, nararamdaman ko na ang lahat ay hindi naiintindihan sa kanya. Hindi siya incompetent. Wala talagang nakakaintindi sa kanya. At saka, medyo na-curious ako sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Parang gusto niya talaga ako, hindi lang dahil sa divine will. Hulaan ni Su Qingzhou. Banayad na niebe. Pangalawang beses mo palang siyang nakita, binuhusan ka na niya ng ecstasy soup. Alam ng lahat na siya ay isang basura, isang dude, ano ang ipinaglalaban mo para sa kanya? Hindi. Hindi ko kayang panuurin ka na lang tumalon sa fire pit, dahil hindi ka makakaalis sa Hao Mansion. Kung gayon, hahayaan kong mawala ang batang iyon ng tuluyan, sabi ng lalaki sa malalim na boses. Yefan sa labas ng nakataas ang kilay ni courtyard, sa loob-loob niya ay naisip ko, ang bastos na ito, buti na lang hindi ko pukpok ng kamao ang ulo mo, at maglakas loob kang patayin. Hindi pwede. Kuya, huwag mo nang uulitin ang ganitong uri ng kalupitan.
Gayunpaman, nagmamadaling hinikayat ni Su Qingzhou, walang ibang nakakaalam, ngunit maaari kong hulaan na si Ye Fan ay nahulog sa tubig, o ito ay inayos mo. Kung sino man ang nakakakilala sa akin ay walang iba kundi ikaw, Qingzhou. Oo, makatuwiran na ang bata ay dapat na nahulog sa tubig sa isang pagkawala ng malay, ganap na lumubog sa ilalim, at kinain ng berdeng isdang multo sa ilog na walang mga buto. Hindi ko alam kung bakit, pero nakaligtas siya, pero nawala ang alaala niya, hindi ko talaga inaasahan. Narinig ito ni Ye Fan sa labas, at biglang napagtanto, nagtaka siya, kung ang orihinal na Ye Fan ay sayang, paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na magpakamatay. Feelings ginawa ito ng palihim. Senior brother, huwag mong gawin ito. Inosente si Ye Fan, katulad ko lang siya, biktima lang siya ng kasal ng royal family at Shenlang family. Dahil kaya niyang mabuhay, baka si God, hayaan mo siyang pakasalan ako. Originally, ang mahabang buhay ay wala pang 2 taon. Sa nalalabing 2 taon, hanggat ang aking hiling ay matupad, ang natitira ay hindi mahalaga. Qingzhou. Alam kong mahal ako ni kuya, pero kung gusto talaga akong maging masaya ni kuya, huwag mong gawin ang mga katangahang ito. Ang pagpatay kay Ye Fan ay walang magbabago, maaari ka lamang nitong ilantad, kapag nalaman ng maharlikang pamilya ang tungkol sa iyong relasyon sa akin, ang pagsusumikap sa nakalipas na 10 taon ay nawala ng saysay. Junior sister. Mukhang hindi alam ng lalaki kung ano ang sasabihin, may halong kalungkutan ang boses nito. Huwag kang mag-alala, kahit patay na si Tianyin, tiyak na makakahanap kami ng aking amo ng paraan para matulungan ka sa loob ng 2 taon. Pagpapagaling. Napabuntong hininga si Qingzhou, senior brother, pagkatapos ng maraming taon, nakita ko na ito. Nakikiusap ako sa iyo bilang isang junior sister, unahin muna natin ang pangkalahatang sitwasyon, at itigil na ang paggawa ng mga hindi kinakailangang bagay. Hindi alintana kung si Ye Fan ay isang basura o hindi, patayin si Zhen Beihou. Ang panganay na anak, ang apo ng 5 matatanda ng Shenlang clan, ay tiyak na hindi isang maliit na bagay. At, kung tapat ang pakikitungo niya sa akin, gusto ko rin siyang tretuhin ng tapat, kahit hindi ako maging ina sa buhay na ito, at least pwede akong maging asawa. Siguro I spend time with him hindi magtatagal, but after I'm gone, it's great to have someone in this world who always thinks of me. Junior ate, wag mong sabihin, I will spare his life for the time being, pero hanggat nalaman kong may puka na pala siya sa'yo, walang makakapigil sa akin na patayin siya. Ikaw. Alam din na ang paraan ng pagpatay sa kapatid, kahit na ang dakilang emperador na si Taishang Wangnongzhou, baka hindi ko malaman. Bago pa makapagsalita si Su Qingzhou, ang lalaki ay lumabas na ng pinto, at isang itim na anino ang sumugod sa hangin na parang hangin, at mabilis na lumayo. Oo. Saglit na nag-alinlangan si Fan, ngunit hindi naabutan. Pagkaraan ng ilang sandali ay naglakad siya papunta sa pintuan ng kwarto na may dalang side dish at kumatok sa pinto. Princess, nakapagpahinga ka na ba? Nagkunwaring walang narinig si Ye Fan at nagtanong. Kabanata 1912. Su Qingzhou sa silid 1912. Bahagyang nagulat, kumislap ang mga mata, huminga ng malalim, at sinabing, hindi pa ako nagpapahinga, may problema ba sa asawa mo? Oo. Itinulak ni Fan ang pinto at nakangiting ngumiti, I miss you today, parang wala akong oras kumain, magugutom ba ako, kaya pumunta ako sa kusina para dalhan ka ng makakain. Walang mga delicacy mula sa mga bundok at dagat sa gabi, kaya't huwag mag-ayaw sa ilan sa mga pang-araw-araw na pagkain, at hindi ko alam kung ito ay angkop sa iyong gana. Sabi, ilagay ni Ye Fan ang mga lunchbox sa mesa isa-isa. Su. Napatitig si Qingzhou sa pagkain, pagkatapos ay tumingin sa lalaki, nakaramdam ng init ang kanyang puso, at mahinang sinabi niya, salamat asawa. Sa pagiging matulungin, pag-iisipan ko kung gutom na ba ang aking asawa. Sinabi ni Ye Fan, hindi ko na ito masyadong inisip, ngunit natuklasan na ninakaw mo ang prutas. Maliliit na bagay, ano ang dapat pasalamatan, pagkatapos ay kumain ka muna ng dahan-dahan, hindi kita iistorbahin. Nagplano si Ye Fan na ibaba ang kanyang mga gamit at umalis. Kung tungkol sa kung ano ang senior na kapatid, Master, ang pangkalahatang sitwasyon ay ang pinakamahalagang bagay, ano ang impyerno, siya ay tamad na mag-imbestiga. Kung tutusin, wala itong kinalaman sa kanya. Plano niyang pumunta sa Chuyunyao bukas, at baka hindi na siya babalik sa Zhenbeihou Mansion sa hinaharap. Bagamat ako. Medyo naawa ako sa Her Royal Highness, ang prinsesa nakakasal lang, pero sa tapat, sumamba siya kapalit ng orihinal na maliit na marquis. Kung siya hindi sumasamba, lumalaban sa utos at tumakas sa kasal, ikakahiya ang prinsesa na nangakong ikakasal, kaya hindi masasabing may utang na loob. Higit pa rito, ang prinsesa na ito ay halatang may malaking plano na nangyayari, na nagpaplanong gumawa ng isang bagay sa huling oras ng kanyang buhay. Natatakot ako dun. Umalis man ang pekeng babae, magaan lang ang pakiramdam niya, at hindi na niya kailangang ipagtanggol ang sarili at itago ang ilang bagay. Sa isiping ito, tumalikod si Ye Fan at aalis na sana. Ngunit talagang pinigilan siya ni Su Qingzhou, asawa, bakit hindi ka umupo at kumain ng sama-sama?
Nabalitaan ko mula sa isang dumaan na marami kang nainom ngayon at wala kang kinakain, tama ba? Ah! Lumingon si Ye Fan at tumingin sa umaasang mga mata ni Su Qingzhou, at muling lamambot ang kanyang puso. Sa gabi ng kasal, medyo nakakalungkot na hayaan ang nobya na maupo mag-isa sa kanyang silid upang kumain. Okay, sabay na tayong kumain. Hindi gaanong nagsalita si Ye Fan, hinailan niya ang stool at umupo. Si Ye Fan ay lubos na nasisiyahan sa pagkain sa mundong ito. Lahat ito ay natural at walang polusyon, at ang lasa ay napakayaman. Bagamat gutom si Su Qingzhou, tinuruan siya ng maharlikang pamilya. Tumingin si Ye Fan. Sa kanya na dahan-daang ngumunguya, at ang masayang ekspresyon ni Su Qingzhou habang kumakain siya ng donut ay lumitaw sa kanyang isipan. Sa pagtingin sa kanyang sarili na may napakamagiliw na tingin, ang kanyang mga pisngi ay nagiinit, at may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso, at siya ay nahihiyang bamuka ang kanyang bibig upang kumain. Bumalik sa katinuan si Ye Fan, at umiling na may casual na ngiti. Oh, okay lang, napakaganda ng prinsesa, natulala ako, normal lang. Pinupuri ng asawa ang mga tao, ito ay talagang prangka. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga labi at ngumiti, ngunit pagkatapos ay bahagyang bumantong hininga at nagpatuloy sa pagkain. Medyo naguluhan si Ye Fan, bakit siya bumantong hininga? Hindi ba lahat ng babae ay gustong purihin sa kanilang hitsura, kaya't nagtanong sila, bakit, hindi ka ba nasisiyahan kapag pinupuri kita sa iyong kagandahan? Huminto si Su Qingzhou gamit ang chopsticks, at matamis na sinabi, syempre hindi siya malungkot, ito ay sa sinaunang mundo. Para sa isang babae, gaano man siya kaganda isinilang, ito ay icing lamang sa cake. Ang isang babae na hindi marunong magtanim, mahina at may sakit, hindi pa banggitin sa maharlikang pamilya, kahit na sa aking ordinaryong tao, kahit gaano siya kaganda, kahit anong bigat ng kanyang tahanan, siya ay natatakot, kahit na ano pa man siya sa tahanan. Ang gamit. Kung maaari, mas gugustuhin kong gamitin ang pares ng balat na ito upang ipagpalit sa isang malusog na katawan, hindi mahalaga kung ang hitsura ay katamtaman at pangit kahit na ito ay hindi isang prinsesa, isang ordinaryong katulong na babae sa bahay, ito ay mas mabuti kaysa sa maikli ang buhay at mahinang katawan. Ito. Minsan, natigilan si Ye Fan. Ang mga salitang ito ay tila kalmado, ngunit ang pait at pait na nilalaman nito ay maaaring hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao. Kung matino ka mula pagkabata, sasabihin sa iyo ng mga tao sa paligid mo na ang iyong ina ay dahil sa ipinanganak ka at namatay ka, isa kang aksayahang tao, at maaari kang mamatay anumang oras, at hindi ka mabubuhay hanggang 20 taong gulang, paano sa palagay mo? Para sa si Su Qingzhou sa kanyang harapan, ang kanyang kakayahang magtiyaga hanggang ngayon at magpakita ng isang ngiti ay talagang kapansin-pansin. Asawa. Naaawa ka ba sa iyong asawa? Nakita ni Su Qingzhou ang mapagmahal na mga mata ni Ye Fan, nakangiting tanong. Dapat ba akong maging masaya? Napangiti si Ye Fan. Ang asawa ay talagang mabait, sa katunayan, hindi ito kailangang maging ganito, lahat ay may kanya-kanyang kapalaran, at hindi mo ito mapipilit, sabi ni Su Qingzhou. Yeah. Walang ganang kumain si Fan, hindi madali ang buhay sa palasyo. Inilapag din ni Su Qingzhou ang pinggan at sinabing, sa totoo lang, hindi ito partikular na mahirap, dahil ang babae ay hindi nagbabanta sa ibang mga prinsipe at prinsesa. Kaya't hindi ako magpapagalit sa sinuman. Bagamat desyerto, ngunit sa Tianzhou Palace para makahanap ng gagawin, lilipas ang oras. Bukod dito, kung iisipin mong mabuti, kung hindi ka ipinanganak sa maharlikang pamilya, mayroong isang imperial na manggagamot na mag-aalaga sa iyo. Ang babae ay hindi makakaligtas sa pagkondisyon ng mga mahahalagang materyales na panggamot. Magkakaroon ng mga pakinabang at pagkalugi, naisip na ito ng asawa, kaya hindi kailangang maging masyadong malungkot ang asawa para sa akin. Tumango si Ye Fan, magaling ka sa pagpapaliwanag sa sarili mo. Tapos palagi kang mag-isa sa palasyo. Ano ang ginagawa mo? Hindi nag-iisa, ngunit may 2 kasambahay na nag-aalaga sa aking pagkain at pang-araw-araw na buhay. Kapag weekdays, ang aking asawa ay mahilig magbasa ng tula, at mga koleksyon ng mga akda. Bukod dito, mayroong lahat ng uri ng mga bulaklak at halaman, pagkatapos ng lahat ng mga aktibidad na nakakapagod sa pisikal, ang babae ay hindi maupo. Sinabi ni Su Qingzhou, at umaasa siyang nagtanong, asawa, ngayon, sa harap ng iyong ama, ang 3 linya ng tula na binibigkas mo, pinagsasama ang paggalaw at katahimikan, ang larawan ay matingkad. Parang mababa ang mga tulang nabasa ko noon. I wonder if my husband only composed these few lines, or meron ba siyang buong tula? Oo. Gustong tumanggi ni Fan, ngunit nang makita niya ang malalaking mata ni Su Qingzhou, inaabangan niya ito, at hindi niya napigilan. Ang mga tao ay may maraming oras sa kanilang buhay, kaya ito ay isang maliit na libangan lamang. Medyo masyadong malupit na hindi siya masiyahan. Nagustuhan ito ng prinsesa, isusulat ko ito. Sabi ni Ye Fan, tumayo, at pumunta sa mesa sa silid. Su. Lumiwanag ang mga mata ni Qingzhou, at mabilis siyang sumunod, parang isang lalaking puno ng the curious baby put his hands in front of him and stood beside Ye Fan and looked sideways.
Kapag si Ye pumunta si Fan sa mesa, napagtanto niya na bagamat nakakapagsalita siya ng wika dito, hindi siya masyadong marunong magsulat, kaya kailangan niyang umubo para pagtakpan ito. Bumaba siya at sinabing, "Bueno, prinsesa, hindi maganda ang sulat kamay ko." Sabi ko, "Paano mo isulat ito?" Puchi, inisip ni Su Qingzhou na ito ay kawili-wili, ang aking asawa ay talagang kamangha-mangha. Kaya niyang gumawa ng ganoon kagandang mga salita, ngunit hindi siya magaling sa mas simpleng kaligrapya. Bueno, ang babaeng iyon ay humiram ng tinta para ipakita ang kanyang kapangitan. Si Su Qing, na may suot isang pulang damit pangkasal na kinuha ni Zhu ang tinta sa gilid, inilatag ang papel, at tumangala sa lalaki. Oo. Bulong ni Fan sa kanyang puso, sabi ng mga sinaunang tao, ang pulang manggas ay nagdaragdag ng halimuyak, marahil ito ang pakiramdam. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, inilagay ni Ye Fan si Yan Layman. Binibigkas ang minor de edad na tune na Huang Zaisha. Ang Ban ay sumasakit sa tagsibol at mas nasusuklay. Ang maagang plum ay namumulaklak sa Wanfeng Courtyard. Maliwanag na ulap ay dumarating at umalis at ang buwan ay kalat-kalat. Sa katunayan, ang gayong mga tula ay hindi itinuturing na mga sinaunang obra maestra, ngunit sa mundong ito kung saan ang martial arts ay napapabayaan, ang mga ito ay napakabihirang at kamanghamanghang mga salita. Kailan? Ang buong maliit na susi ay nakasulat, ang mga mata ni Su Qingzhou ay puno ng maliliit na bituin, tila siya ay baliw. Napakaganda, hindi ko inaasahan na ang pakiramdam ng pagiging malungkot at malungkot ay maaaring ipahayag sa mga salitang tulad nito, Su. Lumingon si Qingzhou, medyo na-curious. Pagtingin kay Ye Fan, ang asawa ay dapat magkaroon ng napakahusay na pag-unawa sa mga iniisip at pamumuhay ng pamilya ng kanyang anak na babae, upang makasulat siya ng mga tula. Hindi kaya sabi-sabi na mahilig pumunta sa Kayanfang ang asawa ko, pero sa totoo lang, sinusubukan ba ng asawa ko na obserbahan ang mga babaeng iyon at makakuha ng inspirasyon? Napahiya si Ye Fan saglit, babae ang sinulat nito, syempre nakakaintindi siya ng mga babae. Kalimutan mo na ito, ang mga lalaki ay maaari ding magsulat tungkol sa mga babae, at mula sa pananaw ng isang manunood, mas malinaw nilang makikita ito, casual na paliwanag ni Ye Fan. Su Qingzhou ito ay lubos na sumasang-ayon, at nagtanong ng higit na inaasahan, kung gayon asawa, paano ang pangalawang kanta? Ye. Medyo na-guilty si Fan, hindi talaga niya matulungan ang mga sinaunang manunulat na iyon, pero para masatisfy ang munting hiling ng babaeng ito, binibigkas niya pa rin ito. Lahat ng tatlo. Ang mga tula ay isinulat sa papel, at ang sulat kamay ni Su Qingzhou ay napakaganda. Ang pagtitig dito ay napakasarap din sa mata. Asawa, napakaganda ng mga tulang ito, ngunit may mga aspeto ng kabit na hindi ko maintindihan, ano ang ibig sabihin ng Qingming? Ano ang dukaw? Oo. Nakinig si Fan sa mga tanong, at napagtanto na marami sa mga sinaunang tula na ito ay hindi nauugnay sa sinaunang mundo. Siya. Maaari lamang gumawa at gumawa, na nagsasabi na ito ay ilang mga festival at laro na makikita sa ganap na mga aklat ng mga sinaunang aklat. Maraming tao ang hindi nauunawaan ng mga sinaunang bagay ngayon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naniniwala pa rin si Su Qingzhou na dahil sa kanyang katarantaduhan, dahil napakagulo ng kasaysayan ng sinaunang panahong mundo, maaaring masira ang ilang maliliit na bansa sa loob ng ilang taon, at ganoon din ang nangyayari sa ilang sibilisasyon. Sa pagsasalita tungkol sa katapusan, si Su Qingzhou ay tumingin sa mga mata ng lalaki, puno ng paghanga, ang aking asawa ay talagang may talento at matutunan, tulad ng inaasahan, ang mga chismis tungkol sa aking asawa sa labas ay hindi totoo. Ako ay tinuruan ng aking concubine, at sana ay manatili ako sa tabi ng aking asawa sa hinaharap. Gusto kong matuto ng higit pa, at umaasa akong ang aking asawa ay makapagbigay ng higit pang mga payo. Madaling sabihin. Oo. Hinaplos ni Fan ang noo niya, kung hindi dahil sa makapal niyang balat ay namumula siya ngayon. Bago siya. Alam nito, siya ay napakagabi, si Su Qingzhou ay tila hindi maganda ang kalusugan, at hindi niya maitago ang pagod sa kanyang mukha. Princess, magpahinga ka na, hindi kita iistorbohin. Well. Napakasaya ko ngayong gabi, ang asawa ko ay mabagal na naglalakad. Hindi na napigilan ni Su Qingzhou, tinakpan niya ang kanyang bibig at humikab, namumula ang kanyang mga mata, bumangon siya at pinaalis si Ye Fan. Pagdating sa pintuan, biglang may naalala si Ye Fan, tumalikod at nagtatakang nagtanong, "Nga pala, prinsesa, sinabi mo na may katulong sa palasyo na maglilingkod sa iyo, kaya bakit hindi mo inilabas ang kasambahay? Wala na bang maglilingkod sa iyo ngayon?" Si Su Qingzhou ay hindi naintindihan ang kahulugan ng lalaki, na nagpakita ng isang nakakaalam ng ngiti, at sinabi, gustong magtanong ng asawa, bakit walang kasambahay sa silid, na magdedot. Kabanata 1913 huwag sabihin ito. 1913. Natigilan si Ye Fan saglit, ngunit pagkatapos ay kumikilos ang kanyang puso. Parang may kaunting lasa ang mga salitang, passenger maid. Kaya, may kasabihan pa ba sa mundong ito na nasa kwarto ang dalaga? Ito ay isang seryosong babaeng pamilya na kayang matulog kasama ng mga master na lalaki at babae. Su
Naisip ni Chingzo na nahihiya ang lalaki na sabihin ito ng tapat, at ngumiti. Orihinal, ang bagay na ito ay para linawin ito sa asawa. Dahil nagtanong ang asawa, linawin natin ngayon. Gusto siyang pigilan ni Ye Fan, ngunit siya hindi iyon ang ibig sabihin, ngunit napag-usapan na ng prinsesa ang tungkol sa kanyang sarili. Sa orihinal, kapag nagpakasal ang prinsesa, isang katulong sa palasyo ang susundan siya sa mansyon ng Hao bilang isang katulong. Ngunit, bago nagpakasal ang babae, siya ang nagkusa. Humiling sa maharlikang ama, na huwag samahan ang kasambahay na pumunta rito, sabi ni Su Qingzhou. Nagmamadaling iwinagayway ni Ye Fan ang kanyang kamay, sa pag-aakalang ito ay normal, ayos lang, wala akong pakialam. Asawa, huwag mong isipin na ito ay dahil ang babae ay makasarili, ngunit sa katunayan, ang babae ay nag-iisip para sa asawa. Nagmamadaling sabi ni Su Qingzhou. Anong ibig mong sabihin? Medyo nalito si Ye Fan. Iniyuko ni Qingzhou ang kanyang ulo ng medyo malungkot, at sinabi, alam din ng aking asawa na ang pangangatawan ng isang babae ay hindi kayang dalhin ang iyong angkan para sa iyo, at hindi ka rin makakasama sa iyo ng mahabang panahon. Dahil ang babae ay hindi maaaring tumanggap ng isang babae, kung gayon ang dalaga sa silid ay ang tanging posibleng paraan upang maipasa ang angkan sa iyong asawa. Ang nais ng babae na hayaan ang asawa na pumili ng babaeng gusto niya, at pagdating ng panahon, dadalhin siya ng babae sa mansyon sa ngalan ng pagtanggap sa katulong. Kung ang kasambahay ay makapag-anak ng lalaki at kalahating babae, siguro kung ipaglalaban mo ito, matatanggap siyang kabit ng maayos. Makakaasa ang asawa, bagamat tinatanggap daw ang kasambahay, ngunit hanggat maibabalik sa mansyon ang babaeng nagustuhan ng asawa, tiyak na ituturing ng babae ang isa't isa bilang magkapatid. Tutal, 2 taon lang ang kabuuan ng babae, at ayaw kong makipag-away sa kahit kanino. Ano? Go! Pagkatapos noon, umaasa pa rin ako na ang aking asawa ay makakasama ng isang babaeng talagang gusto niya, hindi isang katulong sa palasyo na maaaring hindi magustuhan. Tumayo si Ye Fan sa pintuan ng kwarto prinsesa, magkusa na tulungan siyang humanap ng paraan para kumuha ng babae. Ito ay orihinal na bagay na ikinatutuwa ng mga lalaki, ngunit sa oras na ito, si Ye Fan ay nakaramdam lamang ng kalungkutan, pagkabalisa. Ayaw niyang magpaliwanag ng anuman, dahil alam niyang walang pakialam si Su Qingzhou, kung gusto ba talaga niyang kumuha ng concubine. Ang gusto ng isang babae ay gumawa ng isang bagay sa kanyang limitadong buhay para hindi siya makalimutan. Nang si Su sinabi ni Qingzhou ang mga salitang ito, napakalma niya at hindi anong klaseng malungkot na kalooban, tila may pinag-uusapan lang siya kay Ye Fan na isang bagay na syempre. Ngunit tiyak na ang ganitong uri ng kalmado ang nagpaparamdam kay Ye Fan ng labis na sakit sa puso. Asawa, ano sa tingin mo? Huwag mong sabihin. Oo. Umakyat si Fan sa isang hakbang pasulong, mahigpit niyang niyakap ang maselang katawan ng babae sa kanyang mga bisig, at inabot ang marahang paghaplos sa makinis nitong asul na seda. Hindi alintana ang babaeng nasa harap niya ay tunay niyang asawa o hindi, gusto lang siya ni Ye Fan na yakapin sa oras na ito. Su. Pinalaki ni Qingzhou ang kanyang mga mata na puno ng tubig, idiniin malapit sa dibdib ng lalaki, ang kanyang mukha ay namumula sa pamumula, at ang kanyang dalawang nanginginig na maliliit na kamay ay inilagay sa baywang ng lalaki. Para sa ilan. Dahilan, ang lalaking nasa harapan niya ang unang beses niyang nakasama. Nung nagkita kami sa handaan, iba yung feeling. Ngunit napakapalad niya na ang babaeng ito na nababalitaan ay isang basura, isang apprentice, at walang magandang reputasyon. Sa pangalawang pagkakataon na nagkita sila, naramdaman niyang hindi ito ang sinabi ng mga tao. More. Ang nakakapagtaka ay pangalawang beses ko pa lang siyang nakita, pero parang wala siyang kakaibang nararamdaman. Sa halip, siya ay napakagaan sa kanyang mga bisig. Siya ay sa sobrang pagod ay gusto na lang niyang matulog sa mga bisig ng taong ito. Saglit na niyakap ni Ye Fan ang babae, napagtanto lamang na ang babae ay nakatulog ng maayos ang paghinga. Pwede ka bang matulog ng nakatayo? Ngumiti si Ye Fan at umiling. Matapos buhatin ang babae, dahan-dahan itong naglakad papunta sa kama at inilapag, hinubad ang burda nitong sapatos, hinayla ang kubrekama, at tinakpan. Pagkatapos ng lahat, si Su Qingzhou ay isang ordinaryong tao lamang. Sa mga gabi ng taglamig ng sinaunang panahong mundo, hindi niya ito matiis ng walang kubrekama. Pagkuha. Isang malalim na tingin sa magandang natutulog na mukha na parehong pamilyar at hindi pamilyar, tumalikod si Ye Fan at lumabas ng silid. Pagdating sa labas ng bahay, bahagyang huminto si Ye Fan. Matapos mag-alinlangan sandali, bumantong hininga siya at naglakad pabalik sa kanyang tirahan. Sa likod, si Ye Fan, sa tuktok ng isang pavilion, isang nakamaskara na lalaking nakaitim ang tumitig kay Ye Fan habang siya ay naglalakad palabas ng courtyard bago umalis ng tahimik. Kinaumagahan, pumunta si Ye Fan sa Fusheng Restaurant para mag-almusal. Kuya, halika at maupo, nakangiting bati ni Ye Wanqing. Tayong dalawa lang ngayon. Nalaman ni Ye Fan na wala na doon ang basag bibig na si Ye Danqing. Tumango si Ye Wanqing, oo, tinuruan ng ilang elder si Ye Danqing kahapon, hayaan siyang huminto sa pagtakbo sa aming bahay, hayaan siyang mag-aral ng mabuti, at makakakuha siya ng trabahong clerical sa hinaharap. Oo.
Tumingin si Fan sa malaking mesa, kumain ng mesa ng pagkain ng magkapatid at may damdaming nagsabi, masyadong desyerto ang almusal na ito. Madalas nasa hangganan sina kuya, tatay at nanay at pangalawang kapatid. Madalas tayong magkasama sa almusal. O mismo na ba ang prinsesa at manugang mo ngayon? Napakurap si Ye Wanqing. Ikaw babae, ano ang iniisip mo? Umiling si Ye Fan. Hindi pa bumangon ang hipag ni Princess, mukhang pagod na siya kahapon, sabi ni Ye Wanqing. Inaasahan ni Ye Fan na mas matutulog si Su Qingzhou, kung hindi ito maginhawa para sa kanya na magtanong tungkol kay Chu Yunyao. Shinger, gusto kong makita si Chu Yunyao, saan ako pupunta? Ubo. Nang matapos siyang magtanong, nabulunan si Ye Wanqing ng isang subo ng sinigang, ang malalaking mata niya ay nagpapakita ng gulat at kaba. Big, kuya, ikaw. Naglakas loob kang hanapin si Chu Guoshi. Naaalala mo ba ang nangyari sa nakaraan? Oo. Saglit na naguluhan si Fan, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang nangyari sa akin at kay Chu Yunyao? Ye Wanqing. Bumantong hininga pagkatapos makahinga ng maluwag, medyo nadismaya siya, lumalabas na hindi ko na ibalik ang alaala ko. Kuya, nasaktan mo na si Chu Guoshi noon, kaya mas mabuting huwag na siyang puntahan. Pagkatapos, nakikinig sa paliwanag ng babae, napagtanto ni Ye Fan na 3 taon na ang nakalipas, minsan sa panahon ng pagpapalitan sa pagitan ng Xuanyuan College at Dasheng Science and Technology Institute, si Chu Yunyao ay nagkusa na makipag-chat kay Ye Fan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naisip ni Ye Fan, na 15 taong gulang noon, na interesado si Chu Yunyao sa kanya, at nagsabi ng ilang katawa-tawa. Bilang resulta, pinalayas agad ni Chu Yunyao si Ye Fan at naging katatawanan. Ito ay orihinal na hindi komportable, ngunit pagkatapos itong marinig ni Ye Fan, mas nanabik siyang makita si Chu Yunyao. Tama, malamang naisip ni Chu Yunyao noong panahong iyon na ang taong ito ay ang kanyang sarili, at iyon ay mag-iilusyon sa mga kabataan noong panahong iyon. Tapos na ang lahat, may apurahang bagay ako ngayon, hanapin si Chu Yunyao. Kinger, sabihin mo lang kung nasaan siya, sabi ni Ye Fan. Nagpout si Ye Wanqing, si Chu Guoshi ay palaging abala, alinman sa Yunjun Group Headquarters, sa Guoshifu, o sa ilang lugar tulad ng Holy Emperor Academy at Dasheng Science and Technology Institute, nasaan sila? Hindi malinaw. Saka ano ang phone number niya? Kuya, masyado mong minamaliit ang iyong kapatid. Si Chu Guoshi ang think tank ni Dasheng, at binigyan siya ng kanyang kamahalan ng 3 puntos. Paano? Nakukuha naming maliliit na tao ang numero ng telepono ni Chu Guoshi. Ha! Hinahangaan ni Ye Wanqing si Ye. Napabuntong hininga si Fan, halika, hinanap niya ang bawat lugar ng mag-isa, at palagi niya itong mahahanap. Pagkatapos ng almusal, nakakita ng dahilan si Ye Fan, na nagsasabing gusto niyang lumabas para mamasyal, at dumiretso sa Huangcheng Street mag-isa. Inilabas niya ang kristal na mobile phone, hinanap ang 4 na lugar kung saan maaaring naroon si Chu Yunyao, at pagkatapos ay pumunta sa National Teachers Mansion ayon sa mapa. Kabanata 1914 na Chu Guoshi. Ang lokasyon ng National Teachers Office ay hindi kalayuan sa palasyo, at may mga magagandang gusali sa tabi nito. Parang nirerespeto talaga ang status. Oo. Lumapit si Fan sa pinto ng Pride at nakita niyang nakasara ang pinto, kaya umakyat siya at kumatok. Hindi. Maya-maya, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may maikling buhok na nakadamit bilang isang katulong ang dumating upang buksan ang pinto. Nang makita si Ye Fan, ang katulong ay natigilan, at halatang kilala niya si Ye Fan, Little. Ye Concubine. Ikaw ay. Hinahanap ko si Chu Guoshi, sabi ni Ye Fan. Ang alipin. Ibig sabihin nasa loob siya. Masaya si Ye Fan, talagang naghahanap ng tamang lugar, hiniling mo akong makita siya, mayroon akong napakahalagang bagay. Consort, bagamat narinig kong nawalan ka ng memorya, ngunit hindi ibig sabihin ng pambansang guro na makita ka kapag nakita mo ito, ang oras ng pambansang guro ay mahalaga. At, may gusot kayo ng pambansang guro noon, nakakaabala, hinikayat siya ng katulong na umatras. Walang pakialam si Ye Fan, naglakad lang siya pasulong ng walang sabi-sabi, at nagmamadaling pumasok gamit ang kanyang katawan. Bagamat ang lingkod. Hoy! Babae! Ikaw concubine. Paano mo mapipilitang pasukin ang pambansang mansyon ng guro? Oo. Pumasok si Fan, nakaharap sa maluwag na National Teachers Mansion, sumisigaw ng malakas, Yunyao. Maraming tao dito. National Teachers Mansion, at medyo marami rin ang mga monghe at gwardya. Umaasa siya sa perception at biglang hindi niya masabi kung nasaan ang babae, kaya sumigaw siya ng malakas, umaasang marinig siya ng babae. Ngunit ang sigaw na ito ay umakay ng grupo ng mga gwardya. Ang 20 kakaiba. Ang mga gwardya sa Core Formation Realm ay mas mataas pa kaysa sa mga gwardya sa Hao Mansion, at kabilang sa kanila ang 2 kapitan na naglilok ng mga espiritu. Ang pinuno ng bantay na may bigote, nakasuot ng ulo. Bumunot ng kutsilyo ang pinuno at itinuro, Bold Ye Fan. Kahit na ikaw ang batang marquis ng mansyon ni Zhenbei Hao, paano mo mapuwersang makapasok sa National Teachers Mansion? Kunin mo na.
Hindi, may importante talaga akong gagawin, hayaan mo akong makita kang malinaw si Chu Yunyao. Nahihiya si Fan na bugbugin ang mga gwardya ni Chu Yunyao, pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay tapat ding gumagawa ng kanilang mga trabaho. Nakikita. Ang dalawang gwardya ay sumugod sa kanya at sinusubukang hulihin siya, si Fan ay walang pagpipilian kundi ang humakbang pasulong, na pasuray-suray lang ang pag-atake ng dalawa. Yunyao, hindi mo ba naririnig ang boses ko? Sigaw ni Fan, lumingon sa paligid, umiiwas muli sa pagtugis sa dalawang gwardya. Bagamat ang prehistoric na mundo ay mas mahusay kaysa sa mundo dahil sa pangmatagalang digmaan, ang mga taktikang ito ay hindi pa rin sapat sa mga mata ni Fan. Yung dalawa. Paulit-ulit na sumugod sa ere ang mga gwardya, ngunit hindi nila naiintindihan ang nangyayari. Nakakatawa yan. Anong ginagawa mo? Maghanda para sa isang electric lock formation. Matapos maibigay ang utos, naglabasan ang mahigit 100 gwardya sa tabi niya. Nag-iisip pa rin si Fan kung anong uri ng nakatagong sandata ito, ngunit pagkatapos nilang pinindot ang button dito, mahigit 100 gininto ang asol na mga ilaw ng kuryente ang bumuo ng isang electric chain, at binaril nila ang target ni Fan sa isang iglap. Oo. Maaaring iwasan ito ng Fan, ngunit sa sandaling lumitaw ang electric lock, naramdaman niyang hindi na ito kailangan, kaya nagpatuloy lang siya sa pagsigaw, Yunyao. Naririnig mo ba ako? Direktang pinipigilan si Fan ay natatakpan ng mga dekuryenteng ilaw, gumagawa ng ingay sa lahat ng dako, at itim na usok mula sa kanyang damit. Gayunpaman, ang ikinagulat ng lahat ng gwardya sa eksena ay patuloy na sumigaw si Fan na parang isang normal na tao. Ano ba, bakit hindi ka nahimete? Nasira ang electric lock. Nagkatinginan ng pinuno ng guard at ang iba pa. Sabay-sabay. Sa sandaling ito, mula sa pangunahing bulwagan ng pangunahing bahay, isang babae na may mabilog na figure na nakasuot ng puting Amerikana, na may makapal na itim na ulap na buhok na nakabitin sa kanyang baywang, ang magandang lumabas. Ang babae. Sa sandaling makita ni Fan ang babae, tuwang-tuwa siya. Si Chu Yunyao talaga. Gayunpaman, kahit na ang hitsura ni Chu Yunyao sa kanyang harapan ay hindi nagbago, siya ay mas mature at kaakit-akit, at ang kanyang figure ay partikular na nakakaakit. Yunyao. Ako ito. Tuwang-tuwa na tinuro ni Fan ang kanyang sarili. Ang mga bantay. Kinaikit ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata, alam kong ikaw yun, ang munting marquis ng Zenbei Hufu, bakit ka nandito? Siyempre nandito ako para hanapin ka. Xiao Yao Yao, hindi mo talaga ako kilala. Hindi mapalagay si Fan, mali ba ang hula niya? Nanginginig ang katawan, at ang hindi makapaniwalang mga mata ay sumili sa kanyang napakagandang mga mata, ikaw, anong tawag mo sa akin? Oo. Kumurap ang Fan at nakangiting sinabi, Xiao Yao Yao. Matapang. Ang lakas ng loob mo. Nilapastangan ang pambansang guro. Napanganga ang mga gwardya, kahit ang emperador ay nagbigay ng 3 puntos ng paggalang sa henyong iskolar, ang batang ito ay naglakas loob na tawagin ito. Pagkaraang kumurap sandali ang mga mata ni Chu Yunyao, huminga siya ng malalim at sinabing, bitawan mo siya, pagkatapos ay umalis ka. Inakala ng isang grupo ng mga gwardya na mali ang kanilang narinig, at nagulat silang tumingin kay Chu Yunyao. Nagtaka ang guard commander, pambansang guro. Sabi mo, bitawan mo siya. Naiinip na sinabi ni Chu Yunyao, gusto mo bang ulitin ko ito? Pambansang guro, ngunit ang batang ito. Sabi ko hayaan mo na. Siya, Chu Yunyao. Mabilis na naghiwa-hiwalay ang isang grupo ng mga gwardya, ngunit nanatili pa rin ang komandante, nanginginig na sinabi, pambansang guro, tila may problema sa hanay ng electric lock na ito. Makatuwirang sabihin na ang lahat ng tao sa ilalim ng plastik na espiritu ay mahuhuli, ngunit nabigo ito, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Huwag mo akong abalahin. Bumalik ka. Walang pusong magsalita si Chu Yunyao sa kanya, at diretsyong nakatingin sa lalaking dumating sa di kalayuan. Ang bantay. Bakit ang fierce nila? Mabait din sila at matino. Natawa si Fan, ang babaeng nasa harap niya ay si Chu Yunyao, tutal, walang ibang may ganitong ugali. Kay Chu Yunyao. Medyo namumula ang mga mata, nanginginig ang kanyang mga kamay, at pagkatapos na may kuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao, lumingon siya at sinabing, sumunod ka sa akin. Oo. Natigilan si Fan, ngunit sinundan niya ang babae hanggang sa likod bahay at pumasok sa isang maluwang na silid. Mayroong iba't ibang mga instrumento at kagamitan, na hindi niya alam, at may mga higaan para sa pahinga, tulad ng laboratorio, ang pag-aaral at ang silid tulugan ay magkakaugnay. Tumayo si Chu Yunyao. Sa isang display screen sa tabi ng pinto, binuksan ang system gamit ang iris ng kanyang mga mata, at nagpasok ng isang command. Malapit na. Ang mga piraso ng puting kurtina ay nahulog sa paligid ng silid. Ang mga kurtinang ito na may mga espesyal na materyales ay agad na pinutol ang tunog at paningin mula sa labas ng mundo, at kahit na ang pangunawa ay mahirap tumagos. Ang kwarto. Xiao Yao Yao, anong ginagawa mo? Gusto lang tanungin ni Fan ang babae kung ano ang gagawin, para maging maingat, nang lumingon siya, hinalikan siya ni Chu Yunyao na nagmamadaling umakyat. Isang pagsabog.
Nang mabangong-pabangong pambabae, pamilyar at matagal nang nawala, ang nakakabaliw na babaeng hormone na ito ay nagpasiklab ng apoy sa katawan ni Yefan ng sabay-sabay. Ano ang gagawin? Hindi na kailangang magtanong pa, ang sagot ay maliwanag. Kabanata 1915 Hindi ko alam kung anong taon ngayon. Noong 1915, si Ye. Hindi kailanman naramdaman ni Fan ang gayong siklab ng galit sa Chu Yunyao, na parabang ang pagsabog ng bulkan ay napigilan sa loob ng maraming siglo. Ang heat wave na ito ay ganap na lalamunan siya. Ngunit si Ye Fan ay hindi nangangahulugang isang malambot na persimmon. Sa harap ng malakas na opens iba ng babae, siya rin ay partikular na naudyukan, at walang humpay na nililinis ang babae ng paulit-ulit. Hanggang sa maparalisa si Chu Yunyao sa kanyang mga braso, nanginginig ang kanyang mga binti, ni hindi siya makatayo, kaya binitawan siya ni Ye Fan. Oo. Tumingin si Fan sa babae na namumula ang mukha at nakalalasing na mga mata, at hindi niya maiwasang mapangiti ng may pagmamalaki. Pagkatapos buhatin si Chu Yunyao sa kama at pahigain, pinitik ni Ye Fan ang kanyang dila at sinabing, komportable, pero may kulang. Sa drawer ng ikatlong kabinet sa kaliwa, may mga tabako. Si Chu Yunyao ay kinusot ang kanyang magagandang mata ng may kasiyahan, at sinabi sa isang tamad na boses. Oo. Tumalon sa tuwa si Fan at naglakad para buksan ang drawer. Totoo nga, mayroong isang hanay ng mga Katanji tanging tabako, na tila produkto ng mundong ito. Naglabas siya ng apoy ng dragon gamit ang kanyang mga daliri, tinapik ang isa, huminga, at nagbuga ng ambon. Oo, saan ka nang galing? Xiao Yao Yao, naninigarilyo ka rin ba ng tabako? Tanong ni Ye Fan. Hindi ako naninigarilyo. Ibinigay ito ng Odin Empire sa emperador, at binigyan pa ako ng emperador, sabi ni Chu Yunyao sa malagkit na boses. Masayang sinabi ni Ye Fan, kaya nga, tila napakahusay ng pakikitungo ninyo sa Dasheng Dynasty. Sinuri ko ang impormasyon, at nagtatag ka rin ng cloud group dito, at nag-trigger din ng rebolusyong pang-agham at teknolohikal, na lumikha ng isang institusyong pang-agham at teknolohiya. Oo, upang magawa ang napakaraming magagandang bagay sa napakaikling panahon, kaya may ganitong kakayahan ang aking munting yaw-yaw. Dahan-daang bumangon si Chu Yunyao mula sa kama at sumimangot, napakaikling panahon. 50 taon na ang nakalipas mula noong dumating ako sa mundong sinaunang panahon, 50 taon. Maikli lang ba iyon? Na may tunog, nahulog ang tabako sa kamay ni Ye Fan sa sahig. Dahon. Panay ang tingin ni Fan sa babae, nilunok ang lalamunan, huminga ng malalim, at yumuko para kunin ang tabako. Matapos manahimik. Chu Yunyao, Ascender, ang 3,550 taon ng dakilang kampanya, ay pumasok sa imperial na kabisera. Naramdaman ni Fan na pabilis ng pabilis ang kanyang puso, at sa nanginginig na boses, nagtanong siya, ngayon. Ilang taon na ang Dasheng? Siya. Napagtanto na hindi niya ito pinansin, sa taong ito ay ang dinastiyang Dasheng ilang taon. 3,600 taon ng mahusay na ekspedisyon. 50 taon na ako sa mundong ito. Napabuntong hininga si Chu Yunyao, kaya hindi mo alam ang kasalukuyang taon. Paano ito, biglang nagising si Ye Fan, kung bakit tila nagmature ng husto ang babae. Ang saya ng muling pagsasama ng babae ngayon lang ay nauwi sa gulat. Nagmamadali siyang humakbang at nagtanong, Xiao Yao Yao, anong nangyayari? Ikaw, paano ka nakarating dito? Paano ang Qingzhou at ang iba pa? Sumama ba ang lahat sa iyo? Nakinig si Chu Yunyao sa lalaki pagkatapos ng sunod-sunod na tanong, hindi siya sumagot, tahimik na tumayo, kumuha ng pantulog at isinuot. Pagkatapos, nakaupo sa gilid ng kama, hinintay ni Chu Yunyao na matapos ang tanong ni Ye Fan, at pagkatapos ay sinabi, dapat mong pag-usapan muna ang lahat ng iyong mga karanasan. Mukhang iniisip mo na mula sa pagtatapos ng labanan sa Antarctic hanggang sa kasalukuyan, hindi ito magtatagal, kaya hindi ito dapat tumagal ng maraming oras. Kapag tapos ka ng magsalita, sasabihin ko sa iyo, kung ano ang gusto mong malaman, kailangan mong maging handa sa pag-iisip, dahil magsasalita ako ng mahabang panahon, Sinubukan ni Fan ang lahat para pakalmayan ang sarili. Pagkatapos ay tumanggo siya at sinabing, okay, kung gayon ay gagamitin ko ang Purgatoryong Espada Demon, at magsisimulang magsalita. Demonyong Espada ng Purgatorio. Sumimangot si Chu Yunyao at sinabing, ibig mong sabihin, noong natalo mo ang Doomsday King that trick. Oo. Eksakto, hindi ko alam kung iyan ang binibilang bilang aking panlilinlang, dahil may lalabas ko lang ito, ngunit hindi ko ito makontrol. Ang Demonyong Espadang Purgatorio ay parang isa pang sarili na nilikha ng lahat ng negatibong enerhiya ko. Ang pinakamadilim na bagay sa aking puso ay inilabas sa pamamagitan ng layunin ng espada, at pagkatapos ay lumilitaw ito. Kung saan, ikaw ang unang nakaalam tungkol dito. Pare, mas gugustuhin ko pang mamatay mag-isa kesa gamitin ang pandaraya na iyon. Ngunit, ang sitwasyon noon ay kapag hindi ko ito gagamitin, lahat ay mamamatay, kaya't maaari ko lang itong subukan. Napabuntong hininga si Ye Fan. Ibig sabihin, wala kang alam, at lalaban ka sa parusa ng Diyos sa hinaharap. Tanong ni Chu Yunyao. Nagkibit balikat si Ye Fan, hindi ko alam. Pagkatapos kong magkamalay, natagpuan ko ang aking sarili sa isang ganap na puting mundo.
Hindi ko alam kung panaginip ba ito o ano. Tapos, dalawang bagay na lang ang natitira sa tabi ko, ito, at, ito, yeah. Kinuha ni Fan ang Sword God Ring at ang misteryosong sungay ng hayop na inilabas niya sa sinaunang daigdig ng mga espiritu ng diwata at ibinigay ito sa kanya. Pinanood ito ni Chu Yunyao. Pataas. Hanggang ngayon, naramdaman niyang wala nang dapat itago, kaya sinabi na rin niya ang pinagmulan ng dalawang bagay na ito. Hindi siya ginambala ni Chu Yunyao, at hinayaan ang lalaki na magpatuloy sa pag-uusap tungkol sa susunod na bagay. Oo. Agad na nagising si Fan, natagpuan ang kanyang sarili sa tubig, at naging isang maliit na marquee, at sinabi ang mga bagay na ito ng paisa-isa. Kinumpirma ko kahapon na ang panganay na prinsesa na ito ay eksaktong kapareho ni Qingzhou. Ngunit hindi ito Qingzhou, kaya hinanap kita ngayon. Yeah. Mapait na ngumiti si Fan, kung hindi ikaw ang Chu Yunyao na kilala ko, hindi ko alam kung paano ka mahahanap. Chu Yunyao pagkatapos maglakad ng ilang hakbang pabalik-balik, bumulong siya, ibig sabihin, nasa puting espasyo ka na iyon, at hindi mo alam ang paglipas ng oras. Dapat ay naging baldado ka, pero okay lang. At pagkatapos mong magpakita, nawala si Ye Fan, na orihinal na nandito. Oo. Napakamot ng ulo si Fan, may clue ka ba? Hindi ko talaga alam kung anong nangyari. Shoo. Ang mga mata ni Yunyao ay kumikislap, at siya ay tumalikod. Masasabi ko lang na ang lahat ng ito ay hindi na maipaliwanag ng agham, at wala akong mahanap na anumang teorya na sumusuporta sa ganoong sitwasyon. At saka, naliligaw pa rin ako. Tubig, hindi nagulat si Ye Fan, pagkatapos ng lahat, si Chu Yunyao ay hindi makapangyarihan. Chu Yunyao. Biglang iniunat ang kanyang kamay at hinayla si Ye Fan sa gilid ng test bench. Xiao Yao Yao, ano ang ginagawa mo? Bilasan mo at sabihin sa akin kung ano ang nangyari pagkatapos ng aking purgatoryong espadang demonyo. Bago ko sabihin sa iyo yun, kailangan kong suriin muna, ikaw ba ay Ye Fan? Bilasan mo, magpatak ng dugo. Hinimok ni Chu Yunyao. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa ba siya o iiyak, kailangan pa bang kumpirmahin? Kung lumipat ka sa ibang lalaki, kasing kaya ko rin ako. Sumulyap si Chu Yunyao sa ilalim ni Ye Fan, paano ko malalaman, hindi ko pa nasusubukan ang ibang lalaki, kaso kaya mo ba talaga? Natigilan si Ye Fan nang marinig niya ito, at pagkatapos ay nakaramdam siya ng init sa kanyang puso, at nagsabi ng may habag, 50 taon ka na ba rito, at pinuprotektahan mo ako na parang jade. Hindi ka takatakang ngayon ka lang nagkusa at na-suffocate ka. Huwag mo akong kasuklaman. Masyado lang akong abala, pamilyar sa bagong kapaligiran, at wala akong panahon para pangalagaan ang mga bagay na ito. Malamig na sumangot si Chu Yunyao, at tinusok ang isang karayom sa braso ni Ye Fan. Karayom, sira. Idiot. Ganito pa rin after so many years, malay mo kaya. Inis na inihagis ni Chu Yunyao ang karayom, talagang mahirap kumuha ng sample ng dugo para sa lalaking ito. Si Ye Fan ay inosente, ako. Hindi ko sinasadya, ako mismo ang gagawa. Sa ilalim ng paghihimok ng babae, pinutol ni Ye Fan ang kanyang daliri at tumulo ng ilang patak ng dugo. Kabanata 1916 na pananampalataya. Noong 1916. Mabilis na nagsimulang gamitin ni Chu Yunyao ang instrumento sa pagsubok, at sa kanyang nakatutok na kilos, tahimik na hinangaan ito ni Ye Fan at labis na nasiyahan dito. Para kang tanga, bakit mo ako tinatitigan? Akala mo ba tumatanda na ako pagkatapos ng ilang dekada? Ang pananaliksik sa Gina Spark ay sunod-sunod na umuunlad, bagaman ang walang kamatayang gamot ay hindi pa ganap na nabuo, at ang elemento ng Parola ay hindi ko ito nakita. Ngunit kung mabubuhay ako ng daan-daang taon at mananatiling bata, kaya ko pa rin, huwag mo nang isipin ang paghahanap ng mga kulubot sa aking mukha, pagmamalaki ni Chu Yunyao. Napangiti si Ye Fan, kahit na talagang maging matandang babae ka, hinahamak ba kita, ayoko sa iyo, huwag kang tanga, mamahalin din kita, at lagi kitang makakasama. At iisipin kong gawin ang lahat ng posible upang mapahaba ang iyong buhay at mabuhay kang mas bata at mas maganda. Huminto si Chu Yunyao gamit ang dalawang kamay, bahagyang kinagat ang kanyang mga labi, at saka bumantong hininga, halika, hindi pa rin ako nagbabago. Matandang lalaki, ano ang masasabi mong masunurin? Totoo ang sinabi ko. Pwede bang magbago ang relasyon o itsura natin? Ngumisi si Ye Fan. Wag mo akong pakialaman. Tanga. Ewan ko ba sa personality disorder ko? Sinong gustong makipag-usap sa'yo tungkol sa feelings? Saway ni Chu Yunyao. Hindi rin nagalit si Ye Fan, ngumiti siya at sinabing, ang sarap sa pakiramdam na pinapagalitan mo ako. May sakit ako. Hindi nakaimik si Chu Yunyao sa lalaki. Ilang minuto. Kailangan ko. Lumalabas. Ikaw nga si Ye Fan, dahil palihim kong kinuha ang sample ng buhok niya para sa pagsusuri mula sa maliit na lalaki mula sa Zhenbeihao Mansion. Kahit na ito ay katulad sa iyo, ito ay hindi ikaw. Ano? Buhok lang. Saka bakit kailangan mong kuhaan ang dugo ko? Shoo. Ngumisi si Yunyao, gusto kong duguan ka, may opinyon ka ba? Nagpout si Ye Fan, walang opinyon. Nagpatuloy si Chu Yunyao, bagaman siya ay kamukha mo, siya rin ito ay ang kanyang hitsura lamang,
ang kanyang mga pisikal na pag-andar at iba't ibang mga genetic parameter ay ibang-iba sa iyo, siya ay isang ordinaryong tao na hindi kailanman nilinang. Bukod dito, ang mga function ng iyong katawan ay lubos na napabuti kumpara sa huling beses na sinubukan kita. Ang genetic match kay Tuan Chuan ay mas malapit pa. Naisip ni Yefan ang kanyang anak, at namiss niya ito. Nga pala, kumusta na si Tuan Tuan? Ito, 50 taon ka na rito, hindi ba Tuan Tuan? Naging malaking babae ka na. Di ba dapat kasal ka na? Hindi. Kung nasa 10 taon ka na, okay lang na huwag kang magpakasal. Hindi, sino ang karapat-dapat sa aking anak? Nakita ni Chu Yunyao na kinakausap ng lalaki ang kanyang sarili, at hindi niya napigil ang imulat ang kanyang mga mata. Hoy, tanga, gusto mo bang makinig sa akin? Oo. Mabilis na tumahimik si Fan at same time na tumango, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamadali. Nag-isip sandali si Chu Yunyao, at pagkatapos ayusin ang kanyang mga iniisip, sinabi niya, sa araw na iyon, ang mga satellite ay nasira lahat, at ang screen ay ganap na itim. Ay! Hindi ko masaksihan ng sarili kong mga mata ang eksena. Sa katunayan, sa oras na iyon, isinama ni Xiao Jin si Su Qingzhou at ang iba pa para sabay na tumakas, at hindi nila makita kung paano ka lumaban sa parusa. Ito ay. Nang makita nila mula sa malayo, ginamit mo ang uri ng Dark Sword Intent na Samaire sa Jiangzayan Pagoda, direktang nakaharap sa bumabagsak na kulog, at binayaran ang nakaraan. Sinabi nila, na nakikita ng kanilang sariling mga mata, ang layunin ng maitim na espada ay parang isang itim na dragon, na sumusugod sa langit, nakapasok sila sa bitik na naglabas ng makalangit na parusa, at pagkatapos ay tumigil din ang makalangit na parusa. Hanggang sa bumalik sa kalmado ang espasyo at nawala ang usok. Nang bumalik sila sa paligid ng Jiangzayan Pagoda, nalaman nilang hindi nila mahanap ang iyong anino, at walang Dharma King. Ang hininga ng kaluluwa. Si Yefan ay nakatayo sa lugar na nagtataka, siya ay naging isang purgatoryong espada na demonyo, at itinulak ang parusa. Bagamat alam niya na ang kanyang lakas noong panahong iyon ay tiyak na lumampas sa limitasyon ng mundo ng Tai Chi, ngunit ito ay masyadong pervert para gawing, autistic, ang parusa ng Diyos. Sa totoo lang. Bagamat hindi niya makontrol ang purgatoryong espadang demonyo, ngunit sa estado ng espadang demonyo, alam niya ang ubod ng problema, iyon ay isang salita, patayin. Lahat ng sumusubok na pigilan ang Sword Demon ay kalaban, kahit na ito ay parusa ng langit, sa mata ng Sword Demon, ito rin ang target na tugisin. Sa makatuwid, nagiging itim na dragon at nagmamadaling pumunta sa Heaven Punishment at binomba ang Heaven Punishment bilang isang kalaban, hindi mahirap intindihin si Yefan. Hindi lang niya inaasahan na magiging napakabangis niya. Maaaring ang malawak na puting lugar kung nasaan ako, ang base camp, ng Heavenly Punishment. Bulong ni Yefan. Hindi ko alam ang tungkol dito, kung tutusin, hindi ako isang magsasaka, paggunita ni Chu Yunyao. Sa madaling salita, pagkatapos noon, 3 taon kaming naghahanap sa iyo sa buong mundo, at halos hamukay kami sa buong mundo. Anumang bakas mo, sa panahong iyon, ang sitwasyon ay karaniwang matatag. Ang tanging krisis ay ang tanging natitirang immortal na kaharian sa sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu. Naramdaman kong wala ka na doon, at sinubukan kong magrebelde, Napakunot ang noo ni Fan, galit na bumungad sa kanyang mga mata, ang matandang iyon sa Tai Kang. Hindi ba siya hinayaang magtagumpay? Medyo malayo, ngunit ang sirasirang nagngangalang Xing Hepo na iyon ay biglang lumitaw at pinatay siya. Hanggang noon, hindi namin alam na maraming tao sa mundo. Isang cultivator ng Heavenly Realm, sabi ni Chu Yunyao. Lao Xing. Hindi napigilan ni Yefan ang mapangiti, mukhang kapaki-pakinabang pa rin ang pagbili ng alak para sa kanya. Sinabi ni Xing at Pu na ang ilan sa kanilang mga matatanda ay humahanga sa iyo, ngunit wala silang lakas ng loob na makialam sa labanan sa Antarctic, ngunit hindi nila pinapayagan ang iba na saktan kaming mga babae. Tumango si Yefan, sa kanilang proteksyon, mapoprotektahan ka. Ligtas ang kaligtasan ko. Kung gayon hindi mo ako mahahanap, sa tingin mo ba ay patay na ako? Tumabi si Chu Yunyao, tila tuyo ang kanyang bibig, at gusto niyang magbuhos ng isang tasa ng tsaa. Si Yefan ay nagmamadaling lumapit, tinulungan ang babae, at iniabot ito sa kanya. Sinulyapan ni Chu Yunyao ang lalaki ng may paghanga, hinigup ang kanyang bibig, at nagpatuloy, personal, pinananatili ko ang isang wait and see state, para kang puso ni Schrödinger, bago ko talaga malutas ang misteryo, kung ikaw ay buhay o patay ay hindi sigurado. Para naman kay Su Qingzhou at sa iba pa, iniisip nila na tiyak na buhay ka pa. At balang araw, tiyak na makikita mo rin kayo. Bakit ka sigurado? Sa sandaling matapos magtanong si Fan, bigla siyang nagising at nawala ng boses, Tuan-Tuan. Dahil nandyan pa si Tuan-Tuan. Tumango si Chu Yunyao, oo, iniisip ni Su Qingzhou na kung si Tuan-Tuan ang anak na isinilang sa iyo at sa kanya sa hinaharap, dapat ay buhay ka pa, kung hindi nasaan si Tuan-Chun. Bagamat sa aking palagay, ang kanyang teorya ay maaaring hindi matibay, ngunit napakaraming bagay ang hindi natin naiintindihan, at hindi ako nangangahas na sabihin na siya ang ideya ng ay dapat na mali.
At sa oras na iyon, ang mga tao sa paligid mo, at maging ang buong mundo, ay nangangailangan ng paniniwala na ang Sword God ay buhay pa rin. Kaya, hindi ako nakipagtalo. Sa madaling sabi, dahil may tuan-tuan, lahat handa silang maniwala na buhay ka pa, at maaaring dahil nalampasan mo na ang parusa at pumasok ka sa eroplano ng Teso. Gayun din, huwag kalimutan na mayroong angel sa mataas na eroplano, na ginagawang kapanipaniwala ang mataas na eroplano. Pagkalipas ng 3 taon, nang hindi kita nahanap, naisip ng lahat na malamang na napunta ka sa isang mas mataas na eroplano, kaya't ang lahat ay nagsimulang umatras at nagsasanay ng galit na galit. Sa pagkakasunod-sunod. Upang malampasan ang parusa sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay pumunta sa isang mas mataas na eroplano magkita muli. Marahil ito ay dahil sa Spirit Induction Array at sa makapangyarihang banal na parusa na may ilang epekto sa mundo. Pagkatapos mong mawala, ang espiritual na enerhiya sa mundo ay naging masagana, at ang mga naubos na mapagkukunan ng mga sinaunang panahong bato ay lumitaw ng sunod-sunod. Ang pagdaragdag ng lahat ng uri ng mga espiritu at halamang gamot mula sa sinaunang daigdig ng engkanto, ang lakas ng lahat ay napabuti ng napakabilis. Ang sinaunang martial arts revival na lumitaw dahil sa iyo ay unti-unting nagtulak sa buong planeta sa muling pagkabuhay ng cultivation civilization. 20 taon, dati ay parang matagal, ngunit dahil sa pag-urong, naramdaman ng lahat na mabilis ang oras. Sa tulong ng mayamang espiritual na enerhiya at iba't ibang kayamanan ng langit at lupa, maraming tao ang napabuti ang kanilang paglilinang sa ilang antas. Lalo na, Su Qingzhou, hindi ko alam kung ang kanyang pananampalataya o ang kanyang talento. Talagang nalampasan niya sina Saliye at Ayer at unang pumasok sa kaharian ng Duotian. Sa 20 taon na iyon, bagamat abala ako sa pag-aaral ng etheric civilization, hindi ko pa siya gaanong nakikita, ngunit narinig ko na wala siyang pakialam sa lahat maliban sa pagpapalaki at pagtuturo kay Tuan Chuan, at ipinasa ito kay Feng Yaoying at sa iba pa. Makalangit na parusa, at pagkatapos ay lumipad sa isang mataas na eroplano upang hanapin ka, ngunit hindi ko inaasahan. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Sa pagsasalita tungkol dito, ang mga mata ni Chu Yunyao ay nagpakita ng masalimuot at mabigat na kulay. Kabanata 1917 manghihimasok. Nang makita ang ekspresyon ni Chu Yunyao, napaungol si Ye Fan sa loob at napalunok, ano ang aksidente? Sabihin mo sa akin, walang hindi ko kayang tiisin. Tumango si Chu Yunyao at nagpatuloy, nagsisimula din ito sa Dharma King. Siya ay pinatay sa pamamagitan ng iyong espada, at siya ay nawala ng tuluyan pagkatapos ng parusa. Ang Dharma Queen, si Ji Wanqing ay hindi na pinaghihigpitan. Ang bangkay, ay ang impormasyong nakaimbak sa bola ng liwanag, at unti-unting pinagkadalubhasaan ang lahat ng kakayahan ng hari ng Doomsday. Ang bola ng liwanag, gayon din ang mga kaluluwa ni Sisli at iba pang mga salamangkero na nilamon, ay iniingatan din ni Ji Wanqing. At, sa pamamagitan ng teknolohiyang Ether, ibinuhos ito sa nakaklaw na katawan ng buhay at muling nabuhay. Gayunpaman, ang ginawa ng hari, ang epekto ay masyadong malaki. Bagamat hindi niya binuksan ang tarangkahan ng mabituing langit noong mga oras na iyon, malapit na itong bumukas, kaya nagdulot ito ng pansin ng Etheric Mother Star. Ang Etheric Mother Star ay sinakop ng sibilisasyon ng mananakop. Napansin nila ang pagkakaroon ng daigdig sa pamamagitan ng pagbabago-bago ng kalawakan. 20. Pagkaraan ng mga taon, isang malaking meteorite ang bumagsak sa lupa, at ginamit namin ang lahat ng uri ng mga missile. Hindi ito nawasak, at hindi ito lumihis sa orbit nito. Sa sandaling ito ay nahulog sa karagatan, natuklasan na ito ay ang mga mananakop na pinagsama-sama at direktang ginamit ang kanilang mga katawan para sa interstellar na paglalakbay, Nadurog ang puso ng Fan, ibig sabihin. Nagprecrastinate lang ako ng 20 taon, at pumunta pa rin sa Earth ang mga mananakop. Oo, kahit na pinatigil mo ang Doomsday King, hindi talaga nito nalutas ang problema. Humigop muli ng tsaa si Chu Yunyao bago nagpatuloy, sa kabutihang palad, ang 20 taon na iyong napanalunan ay lubos na nagpabuti sa lakas ng mga tao sa buong mundo. Maging ito ay ang pangkalahatang publiko, o mga sinaunang mandirigma, monghe, at salamangkero, ang mga gumagamit ng ability, ay nakagawa ng maraming mga master, ang kanilang kakayahan sa pagprotekta sa sarili ay malakas, at hindi sila matatalo ng sobra. Ako. Ginamit ang teknolohiyang Ether, at ang mga bagay sa spaceship, sa tulong ni Xiaoyu at Ji Wanqing, nakaimbento din ako ng maraming armas. Ang pinakamapalad na bagay ay ang mananalakay na sibilisasyong ito ay hindi katulad ng Ether. Kung ang etheric na sibilisasyon ay ang matinding anyo ng katawan ng enerhiya, kung gayon ang mananalakay na sibilisasyong ito, na walang wika at kaluluwa, ay ang sukdulan ng material. Ang sibilisasyong ito ay karaniwang immune sa mental na kapangyarihan at elemental na pinsala, ibig sabihin, ang tunay na pisikal na pinsala lamang ang makakatalo sa kanila. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi napigilan ng etheric civilization sa simula. Ang mga spells at spiritual power attacks na pinakamagaling sa Ethereum ay karaniwang hindi epektibo laban sa mga taong ito na walang mga kaluluwa. Para silang mga kristal na mineral na may iba't ibang kulay, lahat ng uri ng kakaiba,
hindi ko alam kung paano sila nakikipag-usap, at kung gaano sila katalino. Sa madaling salita, sa sandaling sila ay dumating sa lupa, nilalamon nila ang lahat ng galit na galit, maging ito ay mga buhay na tao o mineral, na parang kakainin nila ang buong planeta. Pero kahit na sila malakas, para sa mga tao, mas madaling makitungo kaysa sa Ether. Pagkatapos ng lahat, ang kabagsikan at lugar ng mga spell ni Ether ay masyadong malaki, at mahirap itong makalapit. Ngunit ang mga taong ito ay katumbas ng pakikipaglaban gamit ang malamig na mga sandata, hanggat gumagamit sila ng sapat na lakas ng sandata upang paghiwa-hiwalayan ang mga ito, maaari silang mapatay. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Yefan, okay lang iyon, hindi dapat mahirap pumatay, ngunit sa kasamaang palad, hindi, ang ganitong uri ng pakikipaglaban, ako ang pinakamagaling sa. Oo, kung nandoon ka, maaaring mas madali, ngunit wala ka roon, at ang mga taong ito ay hindi napakadaling pakitunguhan. Chu Yunyao siya ay bumantong hininga at sinabi, ang pagtatanggol ng matinding material na lahi na ito ay kamangha-mangha. Ang pinakasimpleng halimbawa ay ang mga matataas na paputok ay sumasabog sa kanila, at hindi man lang nila masisira ang balat. Kahit na may ang pinakamalakas na bala sa armor piercing noong panahong iyon, hindi ito maaaring magdulot ng nakamamatay na pinsala. Buti na lang. Gumawa ako ng maraming malamig na armas gamit ang teknolohiyang Ether at ang mga fragment ng Zhengzhien Tower. Ang ganitong uri ng matigas na sandata, kasama ang tunay na enerhiya ng mga monghe sa itaas ng immortal na kaharian, ay maaaring tumagos sa kanilang mga depensa na may kaunting pagsabog. Nang maglaon, mayroon ding ilang paraan ng pagpatay sa kanila sa pamamagitan ng mataas na temperatura at napakababang temperatura. Ang labanan na ito ay tumagal ng higit sa kalahating taon, at kalahati ng populasyon ng mundo ang isinakripisyo, at ang mga tao ay namamatay sa lahat ng dako. Ngunit maaaring dahil sa krisis ng Doomsday King, na inspirasyon mo, ang pandaigdigang mga tao ay nagkakaisa at hindi umatras. Kalahating. Hindi yan bilyon-bilyong tao. Di ba sabi mo mabilis na umunlad ang cultivation ng lahat, bakit ang daming namamatay? Yeah. Saglit na nagulat si Fan, kahit hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, naiisip niya kung gaano kalungkot ang pagtatanggol sa lupa. Walang imak na sinabi ni Chu Yunyao, ang paglilinang ay mabilis o mabilis, at ito ay may kaugnayan lamang sa nakaraan. Higit pa rito, ilan ba talaga ang makakarating sa immortal na kaharian? Si Su Qingzuo ay isa sa ilan na maaaring tumuntong sa duo tiyan ng ganoon. Kahit na, ang mga talento ni Nasalie at IR ay kulang sa swerte kaya hindi nila napagtanto ang duo tiyan. Ang pinakamasama ay narito sina IR, Ji Wanqing at ang iba pang mga power user at mage. Mahirap gumanap ng papel sa isang digmaan. At bago dumating ang mga mananakop, narinig ko mula kay Xing Hepo na may ilan pang magsasaka sa kalangitan. Parang ganun. Sila ay pinasigla mo, Xiaoru, at ang iba pa. Kinuha nila ang panganib at naakit ang banal na parusa. Sino ang makakagawa nito? Ang karamihan sa mga tao ay sadyang hindi kayang madaig ang parusa ng Diyos. At saka, gaano man kahusay ang mga mapagkukunan, ang mundo ay hindi maihahambing sa sinaunang daigdig na ito, ngunit makikita mo kung gaano karami sa kanila ang makakarating sa Tianzhen dito. Ikaw. Maaaring hindi pa ito alam, walang mga digmaan sa Dasheng Dynasty sa nakalipas na ilang dekada, at ang populasyon ay napakabilis na dumami. Maging ang naitalang populasyon ay umabot sa 10-10 bilyon. Gayunpaman, sa 10-10 bilyong tao na ito, ang dakilang pananakop ay gumawa din ng 3 santo, 5 emperador at 10 hari sa langit. Ang Heavenly Venerates ay 100 lamang, at ang mahabang buhay ay ilang libong tao lamang. Ang pangunahing lungsod. Sa maraming maliliit na lungsod, ang eskultura ng mga espiritu ay kapansin-pansin. Kahit na maraming tao ang nagtatago, ang kabuuang bilang ng mga malalakas na tao ay hindi masyadong malaki. Dahon. Tumango si Fan. Totoo ang sinabi ng babae. Mula sa mga panauhin sa piging ng kasalan kahapon, makikita na kakaunti ang mga kaharian ng mahabang buhay, at ang mga bisitang ito ay mga maharlika rin mula sa angkan at ang pinili. Ayon sa ang kabuuang populasyon ng Dasheng Dynasty, kahit na ang kumpanya ay may mahabang tirahan, ito ay isa lamang sa ilang milyong tao. Para sa duo tiyan, isa lang sa daan-daang milyong tao. Kung wala ang mana ng angkan at ang pinili, iba't ibang kultibasyon at makapangyarihang talento at pagkakataon, halos imposible para sa mga ordinaryong tao na lumitaw sa itaas ng Heavenly Venerate. Anong nangyari pagkatapos nun? Nanalo ka ba? Nagmamadaling nagtanong si Yefan. Chu Yunyao. Tumango, pagkatapos ng napakaraming tao ay namatay, ang mga tao ay unti-unting nakakuha ng kapangyarihan, at ang bilang ng mga nanghihimasok ay patuloy na bumababa. Gayunpaman, tila nalaman ng mga nanghihimasok na sila ay mapapawi sa ganitong bilis, kaya pinili nilang gumamit ng isang ang matinding paraan, ang huling pag-atake. Nagtipon silang muli, nagyakapan sa isang grupo, ginamit ang kanilang talento sa lahi, nakatakas sa grabidad, at lumipad pabalik sa kalawakan. Akala namin natakot sila at tumakas, pero hindi namin inaasahan. Umikot sila, at naging meteorite muli sa napakabilis na bilis, sumugod patungo sa lupa. Sumimangot si Yefan, gusto nilang baguhin ang klima ng mundo.
Oo, ganyang bagay. Kapag tumama ang bilis, ang tsunami lamang ay sapat na upang malunod ang lahat. Ang mga lindol, pagsabog ng bulkan, at iba't ibang natural na sakuna ay direktang sisira sa mga tao. Ang dahilan kung bakit sila nag-aatubili na gawin iyon noong una ay dahil hindi nila inaasahan na ang mga tao ay mas mahirap pakitunguhan kaysa sa ether. Ang pangunahing dahilan ay sa ganoong kabilas, nasusunog sa kapaligiran, at pagkatapos ay nagbabanggaan at sumasabog, papatayin nila ang isang malaking bilang ng mga clansmen mismo. Gayunpaman, anuman ang mangyari, ang pagkawala ng mga tao ay mas malaki pa, at sila ang magiging huling mga mananalo. Sa oras na iyon, ang mga missile ng mundo ay pinaputok, at ang mga launcher ay nawasak lahat. Sinira ng digmaan ang mundo, at hindi na natin alam kung ano ang gagawin, sabi ni Chu Yunyao. Leaf. Biglang may naisip si Fan, at kinakabahang nagtanong, ikaw. Sabi mo na aksidente si Xiao Shuo, baka siya. Tahimik na ibinuka ni Chu Yunyao ang mga mapupulang labi, at ang mga kislap ng alaala ay sumili sa kanyang matangkad na mga mata. Kulay, na parang ang mga iniisip ay lumipad pabalik sa sandali ng krisi sa katapusan ng mundo ilang dekada na ang nakalipas. Kabanata 1918 pupunta ako. Antarctica. Ang ika-20 taon matapos mawala si Ye Fan. Ang transformed ether ship ay naging Earth Defense Operations Command. Sa kumperensya room, ang kapaligiran ay malungkot at mabigat. Ang haba. Ang mga pinuno ng mayor. Ang labanan-laban sa mga mananakop mula sa labas ng langit sa loob ng higit sa kalahating taon ay ginawa ang mga taong ito na orihinal na nakikipagkompetensya sa isa't isa, at kahit na may ilang pagkapuot, lahat ay napilipit sa isang lubad. Sa harap ng kapalaran ng buhay at kamatayan ng buong sangkatauhan, sila ay naging isang pamilya. Basta, kahapon, sila ay nagdiriwang at nagyaya para sa pagtakas ng nanghihimasok. Pero, ngayon, nahulog sila mula sa langit patungo sa impyerno, at unti-unting nahulog sa kawalan ng pag-asa. Kung nandoon pa si Brother Ye Fan, siguradong may paraan siya. Sabi ni Ji Wanqing na may pananabik na tingin sa upuan ng mage. Si Ayer, na nakaupo sa tabi niya, ay tila nawawala rin sa kanyang mga mata, at mahinang nagsabi, oo. Kaya lang, wala tayong silbi. Talaga, wala na ba talaga? Umupo si Du Yuner sa upuan ng pamilya Phoenix, na may luha sa kanyang mga mata, matagal na tayong nagsumikap, at malapit na tayo sa huling hininga. Huwag kang umiyak. Tanga na babae. Malaking bagay ito. Lahat tayo ay lumilipad sa kalawakan at nabangga sila hanggang sa kamatayan. Tinapik ni Xiao Ziner ang mesa, tumayo at sinabi. Halika, hatol ng kamatayan iyan. Ang kabilang partido ay nagtipon ng buong pangkat etniko, hindi ang isa o ilang maliliit na individual na nakatagpo natin noon. Kung mayroong 10 milyong mga batang babae sa Phoenix, maaari silang maging kapaki-pakinabang. Ngunit ang problema ay oo, kakaunti lang sa amin ang maaaring maging intercept missiles, na tulad mo, sabi ni Chu Yunyao habang nakaupo sa mesa, nagkalkula ng isang bagay gamit ang isang notebook. Si Nayan Rujao, na nakaupo sa upuan ng monghe sa sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu, ay nagtanong sa oras na ito, Yunyao, okay lang bang bumuo ng isang defensive circle? Umiling si Chu Yunyao, ang bilog ay ginagamit upang makitungo sa mga monghe, ito ay isang malaking meteorite ay hindi sa isang order ng magnitude. Bukod sa, ang mga spells ay palaging may kaunting epekto sa kanila, at ang pansamantalang pagbuo ng isang magic circle ay parang papel. Hindi yun gagana. Hindi rin yun gagana. Kung gayon, Chu Yunyao, kailangan mong magsabi ng magandang paraan. Galit na galit si Xiao Ziner kaya kumabog ang kanyang dibdib. Chu Yunyao. Isang malamig na tingin ang ibinigay sa kanya, nagbibigay lang ako ng pagsusuri, ano ang ikinatutuwa mo? Kaya mo bang lutisin ang problema sa pamamagitan ng pagiging galit? Ikaw, babuhusan mo ng malamig na tubig. Halos mawala na ang mundo. Bilasan mo at humanap ka ng paraan, mamatay hindi ba pwedeng buhay na doktor ng kabayo? Kung gusto mong magpakamatay, hindi kita pipigilan. Chu Yunyao. Ikaw. Nang makitang mag-aaway na silang dalawa, nanatili silang tahimik sa punong posisyon. Si Su Qingzhou, na nag-iisip, ay pinigilan sila. Okay. Tumigil ka sa pakikipagtalo. Agad na tumahimik ang eksena, at ang lahat ay tumingin kay Su Qingzhou na kinakabahan at umaasam. Hinaplos ng babae ang mga hibla ng buhok na nakalawit sa harap ng kanyang noo at tinanong si Chu Yunyao na nasa tabi niya, gaano katagal bago sila makapasok sa kapaligiran. Sa kasalukuyang bilis, 3 oras, hindi hihigit sa 4 na oras, sabi ni Chu Yunyao. Nagkaroon ng kaguluhan sa pinangyarihan. Malapit na. Tapos huli na para i-set up ang formation. Ito ay tapos na. Tapos na talaga. Su. Bahagyang sumimangot si Qingzhou, ibinagsak ang kanyang mga kamao sa mesa. Muling natahimik ang mga manunood, at maraming tao ang biglang tumigil sa pagiyak, na nakatingin sa babae ng may pagtataka at panghihinayang. Natukoy na ba ang mga coordinate ng landing? Tanong ni Su Qingzhou. Tumango si Yunyao, hindi kalayuan sa Purgatory Island, ang volcano belt. Kumislap ang malamig na mga mata ni Su Qingzhou, tumayo siya, at sinabing, titigilan ko sila.
Nagulat ang lahat sa eksena, at nawalan ng boses si Niewuyo, Shinzo. Huwag kang pabigla-bigla. Kahit na naabot mo na ang kaharian ng langit at naipasa mo ang parusa ng kulog at kulog, hindi mo pa rin kayang harapin ang napakaraming halimaw. Si Su Qingzo sa pagtingin sa kanyang biyenan, ngumiti siya ng mahina, Nay, alam ko. Pero nasa akin ang plano ko. Anong gagawin mo? Naguguluhang tanong ni Chu Yunyao. Sinulya pa ni Su Qingzo ang mga mukha na inaasahan sa eksena, at sinabing, plano kong gamitin ang Heavenly Book Shield ng Wordless Heavenly Book at ang napakabilis na kakayahan sa pagyayelo sa estado ng Xuanming Ice Soul, upang palakasin ang Heavenly Book Shield sa isang Profound Ice Shield. Sisimulan kong paikliin ang mga kalasag ng Xuanming Tianshu sa panlabas na layer ng atmosfera. Kung magkano ang condensed, ito ay tulad ng isang layer ng mga kalasag na nakasabit sa hangin. Ang kanilang epekto ay nababawasan ng mga kalasag ng Xuanming Tianshu. Kung ito ay maaaring hamina sa isang tiyak na lawak, ito ay hindi sapat upang maging sanhi ng tsunami. Kapag nahulog sila sa dagat, mapapalibutan ka at mapapawi silang lahat, ayan. Katahimikan sa conference room. Su. Talagang natakot sila sa plano ni Qingzo. Ito ay upang gamitin ang kanilang sariling lakas upang pigilan ang bulalakaw. Mukhang madali, ngunit ang paggawa nito ay dalawang magkaibang bagay. Ito ay isang gawa ng desperasyon na madudurog at madudurog kung hindi ka mag-iingat. Paano, sa tingin mo ito ay magagawa? Tanong ni Su Qingzo. Pagkatapos, maingat na pagsasaalang-alang sa ilang sandali, sinabi ni Chu Yunyao, ito ay theoretically feasible, ang tanging hindi matatag na salik ay kung talagang makakayanan mo ito. Sa teoryang, oo, sapat na iyon, sabi ni Su Qingzo nang may kasiyahan. Qingzo, masyadong delikado ito. Kahit na ikaw at si Wazetiansho ay malakas, ngunit, pagkatapos ng lahat, hindi mo pa sinubukang gawin ito. Napaluha si Niewuyo, wala si Yefan, kung may mangyari ulit sa iyo. Ako at si Tuanchuan. Su. Napangiti si Qingzo at sinabi, Nay, huwag mong sabihin kay Tuanchuan ang tungkol dito, hayaan mo siyang magsanay sa kunlun ng may kapayapaan ng isip, baka hintayin mo ito. Ang pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig. Tapos na ang lahat. Qingzo, samahan na kita. Tumayo si Ling Yue mula sa upuan ng pamilya Shenlong, at sinabing hindi mapakali, maaari kaming tulungan kang palakasin ang kalasag ng sama-sama. Buti na lang may lakas pa. Ate, sabay na tayo. Tumayo na rin si Azazel at iba pa at tumugon. Su. Tumingin si Qingzo sa lahat at umiling, hindi na kailangan, ang oras na ito ay iba sa pakikipaglaban sa Dharma King noon, hindi ka makakatulong, pagkatapos ay magsasakripisyo ka lamang ng walang kabuluhan. Maniwala ka sa akin, kung talagang kailangan mo ang iyong tulong, gagawin ko hindi ako magiging magalang sa iyo. Ngunit ito ay isang mas makatwirang kaayusan para sa iyo na manatili at maghintay para sa huling pagkubkob upang sirain sila. Dahil sa palagay ko, pagkatapos harangan ang mga meteorite, wala akong lakas para labanan sila. Naririnig si Su nang sabihin ito ni Qingzo, lahat ay walang pagpipilian kundi ang maupo. Alam nila na si Su Qingzo ay marahil ang pinakamalakas na magsasaka sa planeta ngayon. Kung tutuusin, naranasan na niya ang Heaven Grasping Realm minsan, at ilan sa Heaven Grasping Realm ay nawala lahat sa kanilang isip sa panahon ng Heavenly Punishment. Since Su, nadama ni Qingzo na hindi sila makakatulong, pagkatapos ay talagang hindi siya makakatulong, at natatakot ako na magiging isang pasanin ang pumunta. Mahigpit ang oras, dapat kumilos ang lahat ayon sa plano. Pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, dapat magkaroon ng tacit understanding. Hindi ko na kailangang isa-isahin ang mga ito, utos ni Su Qingzo. Lahat. Sunod-sunod na tumayo, maraming tao ang nagtanggal ng kanilang mga sombrero para magbigay pugay kay Su Qingzo, at pagkatapos ay naghiwa-hiwalay upang maghanda para sa pagdeploy. Chu Yunyao, dalhin mo ako sa mga coordinate, sabi ni Su Qingzo. Oo, tumanggo si Chu Yunyao at isinara ang notebook. Sabay-sabay na lumabas ang dalawang babae mula sa sasakyang pangkalawakan at pumunta sa puting niebe, kung saan ang isang malaking pagong na nakasisilaw tulad ng isang madilim na asol na hiyas ay nagbabadya sa araw. Kabanata 1919 na kapayapaan ng isip. Momo, alis na tayo. Sa loob ng 20 taon, ang tinta na pagong, si Momo, na lumaki kasama ang babaeng punong abala, ay tila isang tunay na misteryosong hayop. Nang marinig ang tawag ni Su Qingzo, si Momo ay direktang hamampas, at nahulog sa nagyayelong tubig dagat, ang kanyang katawan ay namaga. Sa isa, hininga, si Momo, na orihinal na kasing laki ng isang kotse, ay naging kasing laki ng 3 palapag na gusali, tulad ng isang bundok ng madilim na asol na hiyas, na nakabitin sa dagat. Sa sandaling si Su, itinaas ni Qingzo ang kanyang kamay, siya at si Chu Yunyao ay dumapo sa likod ni Momo. Matapos matukoy ang direksyon, nakipag-usap si Su Qingzo kay Momo sa kanyang isipan, at si Momo ay parang isang super speedboat sa dagat, na may 4 na matitibay na paa tulad ng Optimus Primes, naglalakad sa mga alon at kinokontrol ang tubig. Silang dalawa ay isang pagong, nakasakay sa hangin at alon, at mabilis na lumangoy patungo sa Purgatorio Island. Ang tubig dagat at ang hangin ay tila walang laban kay Momo.
Ang malaking tao na mabagal sa lupa ay kasing bilis ng isang itim na anino sa tubig. Ang kamanghamanghang bagay ay ang bilis ay napakabilis, nakatayo sa likuran ni Momo Onmo. Si Su Qingzhou at Chu Yunyao ay lahat ay matatag, at si Momo ay nag-iisip na nagpakita ng isang kalasag, upang walang lamig dito. Nakakalungkot lang na ang teleportation device ng Purgatory Island ay nawasak ng mga halimaw na iyon, kung hindi ay maaari tayong magmadali, sabi ni Su Qingzhou. Ayos lang, ang pagong mo ay mabilis na lumalangoy. Sabi ni Chu Yunyao, mas mabilis kaysa sa eroplanong sinasakyan nila. Walang magawa si Su Qingzhou, ilang beses ko bang sinabi, Momo ang pangalan niya, matalik kong kaibigan, tingnan mo kung gaano karaming tao ang naligtas niya sa nakalipas na 6 na buwan, isa siyang dakilang bayani. Ang isang bayani ay isang bayani, ngunit siya ay isang pagong din, sabi ni Chu Yunyao. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga labi at natawa sa sarili, kalimutan mo na ito, hindi ako lalaban sa iyo. Mahigit 20 taon na ang nakalipas, at hindi pa rin kita kayang labanan. Sinulyapan ni Chu Yunyao ang babae at nag-isip-isip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, Su Qingzhou, talagang hindi ko inaasahan na magiging ganoon ka pala tao. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Su Qingzhou. Tahimik na sinabi ni Chu Yunyao, sa aking impresyon, kahit na hindi ka masamang tao, hindi ka masyadong mabait. Tiyak na hindi ito ganito. Upang mailigtas ang mundo, ililigtas mo ang ilang tao na walang kinalaman sa iyo at handang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Higit pa rito, isang hakbang na lang ang layo mo kay Yang Lei, at maaari kang pumailanglang, at isang hakbang na lang ang layo mo para mahanap siya. Sa mga ganitong sitwasyon, handa kang tumayo, masasabi ko, nagulat ako. Sa ilalim ng sikat ng araw, isang malabong ngiti ang lumitaw sa malamig at walang kamatayang mukha ni Su Qingzhou. Ang babaeng higit na nakakakilala sa akin ay ang babaeng pinakaayaw ko, tama ka, ayaw kong maging bayani na negel iligtas sa mundo. Curious na tanong ni Chu Yunyao, kung gayon, bakit mo ito ginagawa? Para protektahan si Tuan-Tuan. Hindi. Para protektahan si Tuan-Tuan, maaari kong baliwalain ang bagay na ito, kahit na ang karamihan sa mga tao sa mundo ay patay na, maaari kong mabuhay kasama si Tuan-Tuan. At saka, nasa tabi ko sina Xiao Jin, Momo at Mantou. Mas maaasahan sila kaysa sa mga ordinaryong monghe, sabi ni Su Qingzhou. Lalong naguluhan si Chu Yunyao, kung gayon, ano ba talaga ang pinaplano mo? Tumingin si Su Qingzhou sa langit na may malalim na mga mata, kapayapaan ng puso. Anong ibig mong sabihin? Hindi gaanong naintindihan ni Chu Yunyao si Su. Maluwag na sinabi ni Qingzhou, kung alam niya, para makita siya, isinuko ko ang mundo at ang mga taong binabantayan niya. Kahit na hindi niya ako sinisisi o galit sa akin, hindi ako mapakali. Tinitigan ni Chu Yunyao ang babae at nanatiling tahimik. Lumingon si Su Qingzhou at ngumiti ng matangkad, tanging may malinis na budi at makikita mo siya sa hinaharap, maaari kang magtiwala, bugbugin siya ng gusto, at sabihin sa kanya na iwanan tayo, hindi ba? Sumagot si Chu Yunyao nang matauhan siya, may ngiti sa gilid ng kanyang bibig, at inikot niya ang kanyang ulo at naiinis na sinabi, oo naman, may labanos at hukay, isang lalaking tulala ang kapareha sa isang babaeng tulala, makakaligtas ka muna at pagkatapos ay pag-usapan ito. Hoy, Chu Yunyao, malapit na akong mamatay, kaya wala kang masasabing maganda. Hindi kita pinilit na pumunta. Hoy! Pagkalipas ng 3 oras, nagtipon ang mga eksperto mula sa buong mundo sa paligid ng bulkan. Mga lokasyon ang daan-daang kilometro sa labas ng ring. Masyadong malayo. Walang kahulugan, masyadong malapit, masyadong mapanganib. Lahat ng uri. Ang mga armas na ginamit upang harapin ang mga mananakop ay dinala sa pinangyarihan. Ito ang huling labanan, buhay man ito o kamatayan, ang lahat ay nakasalalay sa kung gaano kalayo maaaring pahinin ni Su Qingzhou ang kapangyarihan ng meteorite na ito. Seryoso ang mga mukha ng lahat, at kinakabahan silang tumingin sa langit. Naabot na ng meteorite ang atmosfera. Sinabi ni Chu Yunyao sa pansamantalang base ng Purgatory Island, tinitingnan ang imahe sa screen ng computer. Si Niewuyu at ang iba pang katabi niya ay nag-aalala rin na nanood. Nakita ko. Isang pulang tuldok, na mabilis na pumapasok sa hanay ng atmosfera, na patuloy na lumalapit sa lupa. Samantala, 10,000 ng metro sa langit. Si Su Qingzhou, na nasa estado ng Xuanming Ice Soul, ay ipinagkatiwala ang 2 aklat ng langit, itim at puti, at ang kanyang mga mata ay determinadong nakatingin sa paparating na meteorite. Ang umaalon na kapangyarihan ng Xuanming ay parang umaalon na ilog, at ang tubig sa lahat ng direksyon ay mabilis na napalitan ng misteryosong yelo, na sinamahan ng kalasag ng makalangit na aklat. Sa pagpikit, ang asul na asul. Si Su Qingzhou, na nasa kaharian ng langit, ay parang diyosa ng taglamig, na nagpapalamig sa buong kapaligiran. Boom! Sa wakas ay tumama ang meteorite sa kalasag ng Tianshu, at ang marahas na epekto ay naging sanhi ng pagkabasag ng 10 metrong kalasag na parang salamin. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay nagpakita ng takot, nang makita ang meteorite na papalapit ng mabilis, siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, at siya ay nagsimulang bumagsak.
Ngunit ang bilis ng kanyang pagbagsak ay medyo mabagal, at ang distansya sa pagitan niya at ng meteorite na daan-daang metro ay patuloy na lumiliit. Habang nahulog siya, patuloy na inaayos ni Su Qingzhou ang kalasag, ngunit ang kalasag ay si Su. Mariin na itinikom ni Qingzhou ang kanyang mga pilak ng ngipin, at kahit na patuloy na lumalapit ang meteorite, hindi siya nagpapigil, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at patuloy na inaayos ang Heavenly Book Shield. Bump bump. Gitling. Ang matitinding pagsabog ay patuloy na lumitaw sa kapaligiran, at ang kalasag ay nabasag ng daan-daang beses nang hindi nalalaman. Hindi pa ako pwedeng mamatay, hindi ako pwedeng mamatay, hindi ako. Tahimik na nag-isip si Su Qingzhou sa kanyang puso, nag-concentrate siya dito, kinuha ang tunay na diwa ng Heaven Realm, galit na inilabas ito, ginagawa itong isang marahas na malamig na agos, tumutulong na pabagalin ang meteorite. Lumipas ang oras, minuto at segundo. Naka-on. Purgatory Island, ang pulang tuldok sa screen ay hindi malayo sa lupa. Sa sandaling ito, tinapik ni Chu Yunyao. Sa mesa at sumigaw ng malakas, bumagal ang bilis. Nagtagumpay siya. Hindi na sapat ang bilis na ito para magdulot ng pandaigdigang pagkawasak. Pansin. Pansin lahat. Ang labanan ay matagumpay. Ang lahat ng mga unit ay handa nang pumunta upang palibutan at sugpuin. Suportahan ang Commander-in-Chief. Sigaw ni Azazel sa communication device na may luha sa mga mata. Ang boses. Kung titingnan mo mula sa Purgatory Island mula sa malayo, makikita mo ang direksyon ng volcanic belt. Tila mayroong 10,000 kahangahangang sinag ng liwanag sa kalangitan. Langit. Parusa ng Diyos. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ng maraming tao ang eksenang ito, at agad silang nag-react. Lumapit ka. Namutla ang mukha ni Sally Ye, at nag-aalalang sinabi niya, "Oh, ginamit ni Ate Su ang lahat ng kanyang lakas, para lang maakit ang parusa ng Diyos. Paano kaya ito? Paano mapaparusahan ang araw na ito ng 2 beses sa isang taon? Si Hipag, paano pa siya magkakaroon ng lakas para labanan ang parusa? Diyos! Bakit ang lupit mo?" Si Leviathan at ang iba ay labis na nagalit at nagsisigaw. Hanggang langit. Sa sandaling ito, isang figure na may banal na puting ningning na nagniningning mula sa karamihan ay bumangon mula sa karamihan. Ito. Madaling mamatay. Lahat ay tumingala at nakita si Angela na nakasuot ng puting damit, na may puting gintong mga balahibo na kumakalat mula sa kanyang likod at lumilipad. Bagamat marami nang nakabawi si Angela sa nakalipas na 20 taon, ang kanyang katawan ay kung tutusin ang kanyang orihinal na katawan ay ibang-iba para umalis sa eroplanong ito. At sa pagkakataong ito, ang nanghihimasok ay isang species na may malakas na kaligtasan sa mga spells, kaya ang kasalukuyang katawan ni Angel ay hindi makakatulong ng malaki. Kaya, nang makita ng lahat na ipapadala si Angel, hindi nila maiwasang mamangha sa tuwa. Angel, huwag kang magpakatanga, hindi biro ang parusa, nagmamadaling sabi ni Sally. Hindi nasisiyahang tumingin si Angel sa lahat, to deal with those guys, this god really can't help much. But to protect the woman, I can still do something. Pagkatapos ng lahat, ang heavenly punishment sa eroplanong ito ay medyo mababa pa rin ang antas. Sa mga spell ng aming Platinum Protoss, maaari nitong labanan ang nakaraan. Pagkatapos ng lahat, ang Diyos na ito ay nangako kay Yefan. Pagkaalis niya, pagpapalain niya ang mundong ito, ngunit nabigo ang Diyos na ito na tuparin ang kanyang pangako. Ito. This God will at least try his best to protect his beloved, otherwise, hindi kaya sinungaling ang Diyos na ito. Maghintay lang ng balita. Sa sandaling bumagsak ang boses, si Angela ay naging isang gintong liwanag at lumipad patungo sa direksyon ng parusa. Ang kabanata 1920 ay hindi kapanipaniwala. Bagamat daan-daang kilometro pa ang layo ng Purgatory Island mula sa kung saan lumitaw ang parusa, para kay Angel, hindi ito problema. Ang mga pakpak ng platinum sa likod ni Angel ay kumikislap ng malakas na kinang, na parang lumilipad ang hindi mabilang na magaan na balahibo, at ang bilis ay biglang bumilis sa isang napakapangit na estado. Kasabay nito, ang puwang sa harap ay nasira, at isang puting gintong pinto sa espasyo ang lumitaw. Ang teleportation sa maliit na space plane ay madali para kay Angel, ngunit sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ayaw niyang mag-aksaya ng enerhiya. Pero, sa pagkakataong ito, kung hindi siya gagawa ng maikling paglalakbay sa kalawakan, hindi siya magkakaroon ng oras upang magmadali. Ang gintong liwanag ay kumikislap at muling lumitaw, dumating na si Angel sa lugar kung saan nahulog ang meteorite. Boom! Ang behemoth na nabuo ng. Ang mga mananakop ay nahulog sa dagat na may tunog ng pagbasag ng hangin. Kahit na mukhang nakakatakot pa rin, sa katunayan, sa ganoong bilis, ang resulta ay hindi hihigit sa isang bato na nahuhulog sa karagatan, na hindi na sapat upang sirain ang mundo. Bukod dito, ang lugar ng dagat na ito sa oras na ito ay malapit ng maging death zone ng parusa. Kung ang grupong ito ng mga mananakop ay makakaligtas sa parusa, at kung ilan ang mabubuhay, ay isang katanungan pa rin. Sa pagitan ng dagat at kalangitan, ang isang walang kapantay na maliit na figure ay parang saranggola na nahulog mula sa isang putol na linya, napakaliit na halos hindi na matukoy. Pagkatapos,
Agad na nilock ni Angela ang kanyang posisyon, ang kanyang magaan na mga pakpak ay kumikislap at lumitaw sa tabi ni Su Qingzhou. Daan-daang. Puting gintong sinag ng liwanag, tulad ng mga sinulid ng sutla, ang nakapalibot kay Su Qingzhou. Nabuo ang kumikinang na White Energy Group. Bumangon ka. Hindi ka hahayaang mamatay ng Diyos na ito. Si Su Qingzhou, na ang mukha ay mapatla at walang kapantay na mahina, ay tila naubos ang huling patak ng enerhiya sa kanyang katawan, at tila walang kapangyarihan sa restorative Protoss magic. Angel, delikado dito. Nakaramdam ng antok si Su Qingzhou, ngunit alam niya na hindi kailanman gustong makita ni Ye Fan na may mangyari kay Angel. I install. Nang marinig ito ni Kier, bahagyang nagulat siya, at pagkatapos ay ngumuso siya na may komplikadong mga mata. Bakit ka ganyan Ye Fan? Hindi mo mapoprotektahan ang iyong sarili, at iniisip mo pa rin ang kaligtasan ng Diyos na ito. Hindi kailangan ng Diyos na ito ng proteksyon ng mahihina mong tao. Makinig ng mabuti, ang Diyos na ito ay gagawa ng ilang makapangyarihang Protoss na mga spell ng sunod-sunod upang maibalik ang iyong lakas hanggat maaari, at sa parehong oras ay bibigyan ka ng mga pagpapala at pagpapala. Sumusumpa ako sa Diyos ng aking Platinum Protoss na prinsesa. Ginagawa mo lang ang iyong makakaya upang labanan ang langit na parusa, kasama ang iyong orihinal na espiritu dito, hindi ka mamamatay ng ganito. Su. Itinaas ni Qingzhou ang kanyang mga mata at tumingin kay Leon, nalilipat na sana, at tumango. Kahit na siya ay tumayo upang itigil ang sakuna na ito, nadama niya pa rin ang kanyang puso. Sa kaibuturan, higit sa sinuman ang handang mamatay ng ganito. Siya. Kailangan pa ring hanapin ang lalaki at pagsamasamahin ang pamilya. Si Angela ay umawit na ng mga salita, at ang hindi maihahambing na komplikadong wika ay mabilis na lumitaw, at ang banal na enerhiya ng puting ginto ay bumuhos sa kanyang katawan. Sunod-sunod. Na parang ang mga siwang na may tatak ng iba't ibang gininto ang rune ay patuloy na tinuturok sa katawan ni Su Qingzhou. Ang kutis ni Su Qingzhou ay malinaw na bumuti ng mabilis, at ang kanyang mga mata ay muli ring tumingin. Nakakamangha, ang makarecover ng napakabilis. Labis na nagulat si Su Qingzhou, bagamat wala pang 50% ang nabawi niya, ngunit sa maikling panahon, napakaraming tugon, isa na itong himala. Pagtingin muli sa kanyang mga kamay, natatakpan siya ng puting gintong enerhiya sa buong katawan, na parang nilagyan ng isang layer ng platinum. Bagaman hindi alam ni Su Qingzhou kung anong klaseng spell ito, may pakiramdam na nagparamdam sa kanya ng sobrang katatagan mula sa loob palabas, sa kanyang kaluluwa at katawan. Sa oras na ito, tila sa pagbawi ni Su Qingzhou, ang walang salita na kasulatan ay naging itim at puting enerhiya at lumipad pabalik sa babae. Anghel. Mapatla, humihingal ang mga labi at nagpatuloy siya sa spells, napakalaki din ng kanyang pagkonsumo. Pero, nang makita ang dalawang walang salita na celestial na libro na lumilipad, nanliit ang mga mata ni Angel. Ito ang iyong walang salita na libro. Wala pa siyang nakitang babaeng gumamit nito noon, at ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito. Oo, salamat sa dalawang aklat na ito, naligtas muli ang mundo. Kinuha ni Su Qingzhou ang libro sa kanyang mga kamay. Naningkit ang mga mata ni Kier. Sa dampi ng pag-aalinlangan at pag-iisip, mabilis niyang sinabi ng Think Time, makinig. Tandaan mo ang dalawang bagay na sinabi sa iyo ng Diyos. Una, kahit anong uri ng krisis ang mayroon sa susunod na araw na parusa. Ginagawa mo lang ang best mo. Sinabi ng Diyos na hindi ka mamamatay, hindi ka mamamatay. Ang tiyak na dahilan ay huli na upang ipaliwanag ngayon. Pangalawa, maaaring wala kang gusto, ngunit dapat mong hawakan ang dalawang makalangit na aklat na ito. Huwag na huwag mong bibitawan. Natigilan si Su Qingzhou. Sandali, tumingin sa kasulatan sa kanyang kamay, at tumango, naaalala ko. Kahit na hindi sabihin ni Angel, hindi siya madaling mawala sa banal na kasulatan, at ang kanyang paniniwala sa kaligtasan ay hindi mawawala sa kaninuman. Hindi kayang tiisin ng katawan ng Diyos na ito ang parusang ito, tandaan mo ang sinabi mo kanina. Lumipad na ang katawan ni Angel bago pa niya matapos ang kanyang boses. Pagkatapos ng ilang paghinga, sa purgatoryong isla sa di kalayuan, nakita ng lahat ang isang walang katulad na nakakasilaw na kulog ay dumating sa mundo. Ang sinaunang panahong daigdig. Ang imperial na lungsod ng Dasheng Dynasty, sa National Teachers Mansion. Nakinig si Ye Fan sa sinabi ni Chu Yunyao, at sa hindi namamalayan, ang kanyang mga mata ay duguan, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Lalo na kapag narinig niya na nagawang harapin ni Su Qingzhou ang kanyang mga salita ng may kapayapaan ng isip upang muling magkita, pakiramdam ni Ye Fan na malapit nang madudurog ang kanyang puso. At pagkatapos, kumusta si Qingzhou? Huminga ng malalim si Ye Fan at sinabi sa mahinang boses. At paos na sinabi, dahil sinabi ni Angela na hindi siya mamamatay, dapat siyang makaligtas sa parusa ng ligtas. Umiling si Chu Yunyao, sa totoo lang, hindi ko alam kung ito ay matagumpay o hindi. Anong ibig mong sabihin? Halos lumundag ang puso ni Ye Fan sa kanyang lalamunan, masasabi mo lahat, mababaliw na ako. Chu. Sinabi ni Yunyao, napakasakit ni Angel nang bumalik siya sa Purgatory Island.
Pagkatapos niyang magsalita tungkol sa nangyari, sinabi niya sa amin na kailangan niyang matulog ng ilang sandali, marahil ng mahabang panahon, at madyay gising pagkatapos ng isang tiyak na oras ng paggaling. Duda ako, si Angel Ang, sa ilang paraan, nakaranas ng kaunting pinsala mula sa parusa para kay Su Qingzhou, ngunit hindi ko alam kung paano ito gagawin. Naglaho rin siya, bitbit ang walang salita na mga kasulatan, tulad mo, na tuluyang nawala sa mundo. Si Zi, nawala. Natigilan si Ye Fan, marahil kaya niya napuntahan ang mundo ng Taiji at umakyat. Hindi ko alam ito, dahil natutulog pa si Angel hanggang sa umalis ako sa lupa. Sa kabutihang palad, ang huling pagkubkob at pagsupil sa makalangit na kaparusahan at mga tao sa wakas ay nalutas ang lahat ng mga mananakop, sabi ni Chu Yunyao. Nagpabalik-balik si Fan ng ilang hakbang, at naisip, maaari bang ang pinakamatandang prinsesa, si Qingzu ba? Hindi, kung ang Qingzu ay tumataas, ang oras ay hindi tama, at paano siya mawawala ng alaala at maging ibang tao? Sinabi ni Chu Yunyao na may komplikadong ekspresyon, mayroon akong ilang impormasyon para sa iyo tungkol sa iyong bagong kasal na panganay na prinsesa, si Su Qingzhou. Pagkatapos magsalita, muling naglakad si Chu Yunyao sa screen, pinindot ang light key, at tumawag ng chart. Oo. Sinulyapan ito ng Fan at nalaman na ito ay isang mapa ng paghahambing ng isang hanay ng mga Jin. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, agad siyang nagpakita ng hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Paano ito posible? Sinabi ni Chu Yunyao na may kalahating ngiti, hindi ba ito kapani-paniwala? Sa tingin ko rin ay imposible, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Mayroon din akong mentalidad na subukan ito ng casual sa simula. Noong bata pa ang panganay na prinsesa, kumuha siya ng ilang sample ng dugo sa kanya sa ngalan ng pagtulong sa kanya na suriin ang kanyang kalusugan. Bilang A. Resulta, ang kanyang mga gene ay eksaktong kapareho ng kay Su Qingzhou na aking inilaan. Sa madaling salita, mula sa siyentipikong pananaw, siya ay si Su Qingzhou, at siya rin ang biolohikal na ina ni Tuan Chuan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.